Noong Martes ng umaga, napansin ni Lyra na iba ang tunog ng kandado sa tarangkahan, hindi dahil bago ang bakal kundi dahil mas maikli ang ugong nito, mas tuyo, parang may bahagi ng bahay na nagpasiyang huwag na siyang kilalanin. Karaniwan, habang iniinit niya ang tubig para sa kape, at pinakukuluan ang kanin na isasabay sa tira nilang daing mula kagabi, maririnig niya ang dalawang tikas na pag-ikot ng susi ni Danilo, bago ito bumukas ng buo. Ngunit ng umagang iyon ay isang ikot lang. Kasunod ang maikling paghampas ng gate na hindi niya narinig dati, hindi agad siya lumapit sa bintana. Tinimpla muna niya ang kape nito na may eksaktong 2 kutsaritang asukal, hindi isa, hindi tatlo, at nang inilapag niya ang tasa sa mesa, sa kanya nakita ang bagong kintab ng susi sa palad ni Danilo, manipis at pilak. Hindi na iyong luma nilang susi na may kalawang sa may ngipin. Nagpapalit ka ng lock, tanong niya, magaan ang boses. Parang nagtatanong lang kung may nadaanan ba itong traffic sa bayan. Hindi sumagot agad si Danilo. Hinubad nito ang relo, ipinatong sa ibabaw ng repolyo, na dapat ay hiwain niya mamaya, saka ininom ang kape nang walang tingin sa kanya. Luma na kasi, sabi nito pagkaraan, maluwag, delikado. May kung anong maliit na hiya sa katawan ni Lyra, hindi dahil napalitan ang kandado kundi dahil hindi niya alam. Parang may usapan sa loob ng bahay na nauna nang nangyari na wala siya roon. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya, at gusto sana niyang gawing biro ang tanong na iyon. Gusto sana niyang ngumiti, pero paglabas pa lang ng salita ay naramdaman na niya ang maling tigas nito. Sasabihin ko rin naman, sabi ni Danilo. Hindi lahat kailangang ipaalam agad. Ang dami mong iniisip sa wala, iyon lang ang sinabi nito. Pero sa bahay nila, may mga salitang may kasunod na hindi binibigkas. Ang dami mong iniisip sa wala. Ang dami mong tanong. Ang dami mong gustong malaman na hindi naman para sa iyo. Hindi na siya sumagot, hinila niya ang chopping board, hinugasan ang kutsiyo kahit malinis pa, at nagsimulang maghiwa ng repolyo sa manipis na hibla, dahil sa ganoong gawain nakakatakas ang mga daliri sa isip. Pero habang humahaplos ang talim sa gulay, naiisip niya ang lumang susi sa maliit na lata ng biskwit sa ibabaw ng cabinet, ang lata na pinaglalagyan nila ng mga bagay na wala ng gamit pero hindi maitatapon. Naalala niyang siya pa ang unang bumili ng padlock na iyon noong unang taon nilang mag-asawa, noong inuupahan pa lamang nila ang maliit na bahay sa may dulo ng eskinita sa San Mateo. Malapit sa basketball court na maingay tuwing hapon, at sa tindahan ni Aling Mercy na palaging amoy kape at tuyong sabon. Noon, masaya pa siyang isipin ang mga simpleng bagay na pareho nilang pagdedesisyonan, kulay ng kurtina, uri ng platong bibilhin kapag sumweldo, gaano kalaking timba ang kasya sa banyo. Hindi naman nawawala ang mga alitan, pero hindi pa noon parang may nakatirik ng bantay sa bawat kilos niya. Noon, kapag may binago si Danilo sa bahay, sasabihin nito sa kanya na parang may ibinibigay na maliit na handog. Nagpalit ako ng gripo, tingnan mo, inayos ko iyong sirang outlet, binili ko na iyong kurtinang gusto mo. Ngayon, may mga bagay na tapos na bago pa niya malaman. At kapag nalaman niya saka lamang niya mapapansin na matagal na pala siyang hindi kinakausap bilang kasama, kundi bilang isa sa mga kailangang sumunod sa loob ng isang maayos na sistema. Hindi naman agad nagsimulang maging ganoon si Danilo. Kung tatanungin siya ng iba, marahil hindi rin niya maipapaliwanag kung kailan eksakto nag-iba ang pagkakahabi ng mga araw nila. Sa unang mga taon, ang pagmamalasakit nito ay mukhang pag-aalala lamang, huwag ka nang umuwi ng gabi, delikado. Ako na ang sasama sa palengke, maraming loko roon, huwag ka na munang pumunta kina mama mo ngayong linggo, pagod ka naman. Noong una, ang dating ng mga iyon sa kanya ay lambing na may bahagyang pagmamayabang, parang gusto lamang nitong ipakita na kaya siyang alagaan. At dahil noon ay may bahagi pa sa kanya na natutuwa sa ideya ng isang lalaking maaasahan, lalo na't pagod na rin siya sa bahay na pinanggalingan nilang magkakapatid, kung saan kailangang mag-unahan sa atensyon at espasyo, hindi niya masyadong inusisa ang mga maliliit na pagbabawal. Isang beses hindi siya nakasama sa lamay ng tiyahin dahil sinabi ni Danilo na hindi magandang bumabad sa mga patay ang buntong hininga ng bagong mag-asawa. Isa pang beses, hindi siya nakatuloy sa pagkikita nila ng dating katrabaho dahil ipinag-shopping siya nito ng gamit sa kusina sa mismong araw na iyon, at nang sabihin niyang pwede namang ipagpaliban, tiningnan siya ni Danilo na parang nakapagsalita siya ng isang bagay na hindi marunong mahiya. Mas mahalaga pa sa'yo iyan kaysa sa bahay natin, tanong nito noon, at kahit hindi niya naman sinabing ganoon, siya pa rin ang nakaramdam ng pagkukulang. Unti-unting natutunan niyang ang pinakamabilis na daan tungo sa payapang gabi
ay huwag nang ipilit ang gusto niya kapag pumipisil na ang boses ni Danilo sa dulo ng pangungusap, hindi naman siya sinisigawan araw-araw. Hindi naman siya binubugbog tuwing may hindi sila pagkakaunawaan. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit matagal bago niya natutunang tawagin ang ilang bagay sa sarili niyang isip. Kapag hindi malinaw ang sugat, mahirap amining sugat nga. Kapag sa bawat sakit ay may kasunod na, para sa atin naman ito, alam mo namang mahal kita, ikaw kasi ang hindi marunong makinig. Madaling maligaw ang tao sa pagitan ng nasasaktan siya, at baka siya talaga ang may diferensya, ng umagang iyon. Matapos mag-almusal si Danilo, inilabas nito, mula sa bulsa ang isang susi at ipinatong sa mesa malapit sa kutsara ni Lira. Para sa pinto sa likod, sabi nito, huwag ka nang doon sa harap lumabas kung magtatapon ka ng basura. Nagpapadaan ang mga tambay. Napatingin si Lira sa susi, hindi iyon para sa bagong kandado sa gate, iyong sa gate, tanong niya, maingat, hindi siya tiningnan ni Danilo. Isinuot nito ang relo, inayos ang kwelyo ng polo. Ako na ang may hawak, sabi nito. Para iwas kalituhan. Napangiti siya ng bahagya, iyong ngiting kusang lumilitaw kapag gusto niyang salagin ang anumang init na maaaring sumiklab. Anong kalituhan? Lira, sabi ni Danilo, at iyong paraan ng pagbigkas sa pangalan niya ay hindi padabog, hindi malakas, pero sapat upang ipadama na may linya na namang natanaw niya at lumapit siya roon nang walang paalam. Minsan kasi, hindi mo naman naiisip ang consequences, kung sino-sino ang pinagbubuksan mo, kung kailan ka umaalis. Hindi ito bukas na bahay. Gusto niyang sabihin na wala naman siyang pinagbubuksan, kundi ang magtataho, si Aling Mercy kung manghihiram ng sukli, at paminsan-minsan ang pamangkin niyang si Jessa kapag may ipapabigay ang kapatid niya. Gusto niyang sabihin na hindi ito bodega, bahay nila ito, pero hindi niya sinabi. Tumango lang siya, dahil nakita na niya ang bahagyang pagkipot ng butas ng ilong ni Danilo maliit na palatandaang kapag hindi siya huminto, ay may ibang lalim ang aabutin ng usapan. Pagkaalis nito, niligpit niya ang mesa ng dahan-dahan, hindi dahil wala siyang gagawin kundi dahil may kakaibang kaba sa katawan niya, na para bang kapag masyado siyang bumilis, may mahuhulog na hindi na niya mapipitas. Pagkatapos ay kinuha niya ang lumang lata ng biskwit sa ibabaw ng kabinet, binuksan, at hinanap ang dating susi. Nandoon pa nga, kasama ng ilang lumang resibo, 2 butones ng polo ni Danilo, at isang sirang hikaw niyang matagal na niyang hindi naaayos. Ipinatong niya sa palad ang lumang susi at bigla niyang naisip na may mga bagay palang kayang mawala ang bisa sa loob ng bahay, nang hindi man lang namamalayan ng may-ari. Tinupi niya ang kamay sa paligid nito, at mabilis na ibinalik sa lata, na para bang nahuli siyang may hawak na bagay na hindi na dapat kanya. Buong maghapon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na simpleng bagay lamang iyon, kandado lang, pag-iingat lang. Praktikal na desisyon. Wala naman siyang planong lumabas kung kailan niya gusto, hindi ba? Palagi rin namang si Danilo ang bumibili ng marami nilang pangangailangan pagkagaling sa hardware o palengke. Pero kung simpleng bagay lamang iyon, bakit pakiramdam niya ay may munting bahaging tinupi sa loob ng dibdib niya? Sa hapon, tumawag ang ina niya. Sa lumang cellphone ni Lira na madalas nang mawalan ng signal sa sala, kaya sa kusina niya karaniwang sinasagot, malinaw ang paghinga ng matanda bago pa ito nagsalita. Anak, pupunta ba kayo sa Sabado? Tanong nito. Kaarawan iyon ng bunsong anak ng kuya niyang si Alan, ang 10 taong sinika na mahilig sa kulay dilaw at sa murang ice cake na binibili sa bakery sa bayan. Noong nakaraang taon, hindi siya nakapunta dahil nagkataong nag-away sila ni Danilo isang gabi bago iyon. Hindi naman malaki ang away, kung susumahin, nagsabi lang siya na baka gusto niyang magtinda ulit ng kakanin tuwing umaga para may sarili siyang pera. At tumahimik si Danilo ng ganoon katagal na kinabukasan, ay para nang may dumi ang buong bahay sa bawat gagalawan niya. Sa huli, siya rin ang hindi sumama sa handaan dahil parang hindi niya matagalan ang tingin nitong hindi galit pero malamig na malamig. Kaya nang tanungin siya ng ina niya ngayon, saglit siyang nanahimik. Titingnan ko pa, ma, sabi niya, baka may lakad si Danilo. Kahit ikaw na lang, mabilis na sagot ng ina niya, sa katila naisip na baka mali ang sinabi. Kaya pinahinahon ang boses, kung pwede, hinahanap ka kasi ni Naika. Naroon na naman ang maliit na hiya. Hindi niya gusto ang tunog ng, kahit ikaw na lang, dahil parang may totoo roong matagal nang alam ng lahat maliban sa kanya, o marahil alam din niya pero ayaw pangalanan. Sasabihin ko sa'yo bukas, sabi niya. Nagtanong pa ang ina niya kung kumusta siya, kung kumakain ba siya ng maayos, kung mainit pa rin ba sa bahay nila dahil sira raw ang electric fan na ipinahiram sa kanila dati. At habang sumasagot si Lira ng mga payak na oo, at hindi,
Naramdaman niyang humihigpit ang lalamunan niya sa mga tanong na wala namang masamang ibig sabihin. Hindi madalas tumawag ang ina niya ng walang dahilan. Natuto na ring marahil ang matanda sa mga pagitan, sa mga sagot na dapat iklihan, sa mga gabing hindi magandang marinig ng asawa ang sobra-sobrang pagtatanong ng biyenan. Isang beses kasi, ilang buwan pagkatapos ng kasal nila, inabot ng halos 1 oras ang tawag ng ina niya tungkol sa sakit ng tuhod at problema ng kuya niya sa tricycle. Nang gabing iyon, habang nagbubuhos siya ng tubig sa timba sa banyo, narinig niya si Danilo mula sa likod ng pintong bahagyang bukas. Kung gusto mo talagang sa kanila lagi umiikot ang isip mo, bakit ka pa nag-asawa? Hindi iyon sigaw. Mas masakit dahil hindi. Malinaw, kalmado, at parang may lohika. Buong linggo siyang nagtipid sa tawag pagkatapos noon. Hanggang sa masanay na silang mag-usap ng ina niya sa maikling pagitan na parang may nakamasid sa oras. Pagsapit ng alas 5, bumalik si Danilo na may dalang isang supot ng manok at bagong face towel na kulay abo. Maayos ang mukha nito, tila pagod lang sa trabaho, nakahinga si Lira ng kaunti. Sa maraming taon nilang pagsasama, natutuhan na niya ang kakaibang pag-aaral sa mukha ng asawa, kung gaano kabigat ang pagkakadiin ng labi, kung gaano kabilis ang kilos sa paghuhubad ng sapatos, kung ilalapag ba nito ang susi ng marahan o ihahagis sa mesa, kung may pagkakataon pa bang pumasok sa usapan, ang isang maliit niyang pakiusap. Habang hinihiwa niya ang manok para adobo, sinabi niyang parang walang masyadong laman ang boses, tumawag si Mama, birthday ni Nika sa Sabado. Walang sagot agad, narinig lang niya ang gripo at ang paghugos ng tubig sa palad ni Danilo. Gusto nilang pumunta tayo, may pasok ako ng kalahating araw, sabi nito, sa hapon, tanong niya. Titingnan ko pa. Alam niyang kapag titingnan ko pa ang sagot ni Danilo, kadalasan ay hindi. Ngunit may kakaiba sa loob niya ng gabing iyon, marahil dahil sa kandado, marahil dahil sa maikling kahit ikaw na lang ng ina niya, marahil dahil napagod na siyang laging inuunahan ang sarili sa pag-atras. Pwede naman siguro akong mauna, sabi niya habang nakatingin sa kawali. Malapit lang naman. Pansamantala lang ang katahimikan na sumunod, pero sapat upang maramdaman niya ang bawat ugat ng likod niya. Bakit? Tanong ni Danilo. Birthday nga, sagot niya, pinipilit na manatiling karaniwan ang tinig. Tsaka 1 taon na rin akong hindi nakakapunta. At, narinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa kamay nito papunta sa lababo, at gusto ko lang makita sila. Dito siya dahan-dahang lumingon. Nakasandal si Danilo sa may lababo, nakatingin sa kanya na parang may sinusukat sa mukha niya. Hindi ito mukhang galit. Mas mapanganib minsan kapag ganoon. Hindi mo ba sila nakikita kapag tumatawag sila? Tanong nito. Magkaiba naman iyon. Hindi mo ba kayang maghintay na magkasama tayo? Kung makakasama ka. Pagkasabi niya noon, agad niyang naramdaman ang pagkadulas. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat may himig ng pagsalungat. May ilang segundo na walang gumalaw sa kusina maliban sa mahinang pag-ugong ng electric fan. Ang dali mong magmadali kapag sa pamilya mo, sabi ni Danilo. Pero kapag tungkol sa bahay na ito, kailangan pang paulit-ulit kang sabihan. Alam niyang hindi iyon totoo sa paraang sinasabi nito, ngunit alam din niyang kapag ang isang usapan ay naipasok na sa lagusan ng ganitong mga paratang, hindi na iyon mananatili sa unang paksa. Mapupunta na iyon sa kung gaano siya kabagal, kakalat-kalat, makakalimutin, maawain sa iba pero hindi sa asawa, mahina sa pag-intindi, laging may nakikitang pagkukulang ng iba pero hindi ang sarili. Ilang beses na niya itong dinaanan. Mula sa isang simpleng gusto niyang pumunta sa kaarawan, biglang maaalala ang pagkakataong hindi niya naibalik agad ang sukli mula sa palengke. Iyong araw na nakalimutan niyang isara ang ilaw sa banyo. Iyong beses na napasobra ang alat ng sabaw. At sa huli, siya na ang mahihiyang nagtanong pa. Hindi naman sa ganoon, mahinang sabi niya, sinabi ko lang naman, at sinagot kita, sabi ni Danilo. Humakbang ito papalapit at kinuha mula sa mesa ang cellphone niya. Ilang beses ka ba niyang tinawagan? 1 beses lang. Tiningnan nito ang screen, saka ang message thread. Hindi naman bago ang kilos na iyon. Ilang buwan na ring basta kinukuha ni Danilo ang cellphone niya para tingnan kung may load pa, tingnan kung may text ang water delivery, tingnan kung anong oras tumawag ang landlady dati. Kahit alam nilang bayad na nila ang bahay na tinitirhan ngayon, at hindi na sila nangungupahan. Noong una, may kaunting protesta pa sa kanya. Iyong hindi talaga protesta kundi pilit na biro. Uy, privacy ko. Tatawa si Danilo noon ngunit hindi ibinabalik ang cellphone. Sa paglipas ng panahon, huminto na rin siya sa pagbibiro dahil may pagkakataong sinabi nitong, anong ikinakabahala mo kung wala ka namang tinatago? At ang tanong na iyon ay parang kawit na kapag sinagot mo,
ay mas lalo ka lang masasabit. Ngayong gabi, habang hawak nito ang cellphone niya, may lalong pagkapahiya siyang nadama dahil may hiningi na siyang pahintulot bago pa nito tingnan ang sagot. Ito na naman, sabi ni Danilo nang makita ang mensahe ng ina niya noong nakaraang linggo, "Anak, miss ka na ni papa mo kahit hindi nagsasabi. Pinupuno ka ng mga iyan, tapos ikaw, gulong-gulo ka." Gusto niyang sabihing simpleng mensahe lang iyon ng isang ina, pero naramdaman niyang hindi na iyon ang punto ng gabing ito para kay Danilo. "Hindi naman ako gulong-gulo," sabi niya, "lalo na ngayon," sagot nito, at ibinaba ang cellphone sa mesa ng may bahagyang diin, "Kaya nga nagpalit ako ng lock, para mas marunong kang manatili sa loob ng dapat mong pagtuunan." Ang sinabi nitong iyon ay hindi naman tuwirang pagbabawal. At marahil kung ikukwento niya iyon sa iba ay sasabihin lamang na istrikto ang asawa niya, o seloso, o protective. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang malamig na pagdulas ng takot sa loob ng katawan niya, dahil sa unang pagkakataon ay hindi na niya maikakaila sa sarili ang koneksyon ng mga bagay, ang bagong kandado, ang susi na hindi ibinigay. Ang pagtatanong kung bakit pa siya nag-asawa, ang mga tawag na kailangang paikliin, ang pagtingin sa cellphone niya, ang paraan ng pagsasalita ni Danilo na para bang ang labas ng bahay ay hindi basta labas kundi isang panganib na tanging siya lamang ang nakakaunawa. "Nag-uusap lang naman tayo," sabi niya, at narinig niyang mas manipis kaysa gusto niya ang boses niya. "Ayaw ko na iyong tono mo," sabi ni Danilo. "Anong tono?" Napatigil siya sa sariling tanong, maling-mali. Nakita niya agad ang pagbigat ng mukha nito, iyong bahagyang pagngingit-ngit sa panga na hindi niya sana gustong abutin. "Iyong pala sagot," sabi nito. "Iyong parang ako pa ang masama dahil inaayos ko ang bahay natin. Hindi ko naman sinabing masama ka, pero iyon ang gusto mong palabasin." Lumapit ito ng isa pang hakbang. Hindi naman masyadong malapit, ngunit sapat upang maamoy niya ang sabon nito at ang alikabok ng kalsada sa manggas. "Masyado ka nang lumalakas ang loob kapag nakakatawag ka sa mga tao mo." Sa sandaling iyon, may dalawang bahagi sa kanya na sabay kumilos. Ang una ay ang dating sanay na bahagi. Iyong magpapakumbaba, magsasabing pasensya na, mali lang ang pagkakasabi ko, magluluto na lang tayo. Ang ikalawa ay mas bago, mas tahimik ngunit mas matigas. Iyong pagod na pagod ng iayos ang mga pangungusap, para lamang hindi masaktan ang lalaking sa bawat pag-iingat niya, ay lalo namang lumiliit ang espasyong ginagalawan niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas, marahil sa tunog ng bagong kandado, marahil sa lungkot ng pangalang Nika, marahil sa bigat ng katahimikang matagal na niyang nilulunok. "Hindi dapat problema ang pagtawag ko sa pamilya ko," sabi niya. Hindi niya tinaasan ang boses, ngunit sa bahay nilang iyon, may mga pangungusap na sapat ang pagiging diretsyo upang ituring na pagsuway. Mabilis ang sumunod, hindi sa paraang pelikula, hindi sa paraang may malaking eksena. Itinulak ni Danilo ang chopping board na nasa gilid ng mesa, at dahil basa pa ito sa manok, dumulas, tumama sa sahig, at kumalat ang hiniwang bawang. Napaatras si Lyra. "Huwag mo akong inuunahan ng batas sa loob ng bahay na ito," sabi ni Danilo, mababa ang boses. Hindi siya sumagot, hindi na dahil wala siyang gustong sabihin kundi dahil naramdaman niyang kapag may sinabi pa siya, may higit pang mangyayari. Nakatingin si Danilo sa kanya, hinihintay marahil ang pag-iyak, ang paghingi ng tawad, ang pagbawi. Ngunit natigilan ito nang hindi siya agad umimik. Ilang segundo rin na parehong nakatayo sila roon. Pagitan ng mesa, ang amoy ng hilaw na manok, at ang bawang sa sahig na para bang may kasalanang hindi alam. Sa huli, si Danilo rin ang unang umurong. Inayos nito ang upuan, kinuha ang face towel na binili, at pumasok sa banyo nang hindi na siya tinitingnan. Nang magsara ang pinto, doon lamang nakahinga ng buo si Lyra. Hindi siya umiyak, mas nakakabahala iyon. Naalala niya noong unang beses siyang nasigawan ni Danilo sa harap ng ibang tao, sa terminal ng jeep, dahil daw ang tagal niya mamili ng isda at halos mahuli sila sa huling biyahe. Pag-uwi nila noon, umiyak siya sa banyo, at kinabukasan ay may dalang hopya si Danilo, may kaunting lambing sa boses, at paulit-ulit na pagod lang ako. Madaling maniwala kapag may luha kang mailalabas dahil pakiramdam mo, natapos na sa luha ang bigat, pero ngayong gabing ito, walang lumabas, lumuhod siya sa sahig at isa-isang pinulot ang mga bawang. Ang kamay niyang nanginginig ay hindi dahil sa sigaw. Dahil wala namang sigaw, kundi dahil sa unti-unting paglapit ng isang katotohanang matagal na niyang nilalayuan, hindi aksidente ang maraming bagay. Hindi basta ugali, hindi basta init ng ulo. May disenyo ang pagliit ng mundo niya, at ang pinakamasakit ay matagal na niya itong tinulungan sa pamamagitan ng pananahimik. Nang gabing iyon,
Habang kumakain sila ng adobong bahagyang mas matamis kaysa dati dahil nadoblehan niya ng kaunti ang toyo at asukal sa pagkataranta. Hindi na muling binanggit ni Danilo ang nangyari, tinanong lamang siya kung bakit hilaw ng kaunti ang patatas. Sumagot siya ng pasensya na sa karaniwang tono at parang iyon ang hinihintay ng bahay para muling magmukhang normal. Pagkatapos kumain, nanood si Danilo ng balita, humikab at humiga ng maaga. Ganoon palagi pagkatapos ng anumang pagkapit o pananakot. Maagang tulog, parang ang bigat ay naiwan lahat sa kanya. Si Lira naman ay naglinis ng kusina hanggang sa wala ng kailangang linisin. Pinunasan niya ang mesa ng 3 beses, inayos ang mga plato ayon sa laki, tiniklop ang basahang halos hindi naman gusot. Sa ganoong mga gabi, mas madali para sa kanya ang magpagalaw ng kamay kaysa patulugin ang isip bago siya pumasok sa kwarto. Tumayo muna siya sa may likod na pinto at hinawakan ang susi na ibinigay ni Danilo. Totoo ngang pwede siyang lumabas doon para magtapon ng basura. Totoo ring hindi siya lubusang nakakulong. Ngunit ang kalayaan palang laging kailangang ipaliwanag ay unti-unting tumitigil sa pagiging kalayaan. Kinabukasan, nagising siya ng mas maaga kaysa karaniwan dahil sa tunog ng motor ni Mang Rodel na nagde-deliver ng tinapay sa mga bahay sa eskinita. Ilang segundo siyang nakahiga, nakatingin sa kisame, at pinakikinggan ang paghinga ni Danilo sa tabi niya. Kapag tulog ito, minsan naiisip niya ang lumang anyo ng mukha nito iyong mas bata, mas kampante, iyong hindi palaging may pinipigang galit sa mga sulok ng bibig. Minsan, sa kahabaan ng mga taon, sinubukan niyang balikan kung saan nawala ang lalaking minsang naglakad sa ulan para lang ibili siya ng lugaw noong nilagnat siya sa unang apartment nila. Naiisip niyang baka naroroon pa iyon sa kung saan, natabunan lang ng pagod, problema sa pera, inggit sa mga pinsang mas umasenso, hiya sa pagiging kontraktual, takot na maliitin ng mga tao. Marahil totoo ang lahat ng iyon. Ngunit may mga umagang gaya nito na naiintindihan niyang ang paghihirap ng isang tao ay hindi automatikong lisensya para paliitin ang iba. Madalas niya itong naiisip pero agad ding binabawi sa sarili na para bang may kasamang pagtataksil ang malinaw na paghusga sa asawa. Maaga ring bumangon si Danilo. Habang nag-aalmusal, maayos ang tinig nito. Halos magaan pa nang sabihin, mamaya baka dumaan iyong pinsan kong si Edgar. Huwag mo nang sabihin sa kahit sino na mag-isa ka rito. Tumingin lang si Lira at tumango. At huwag mo na ring asahan iyong Sabado, dagdag nito. May kailangan tayong ayusin dito, ano? Basta. Gusto sana niyang tanungin kung bakit hindi man lang niya pwedeng malaman, ngunit hindi na niya ginawa. Pagkaalis nito, naghugas siya ng pinggan, nagwalis ng sala, at naglaba ng mga tuwalya. Halos 10:00 nang may dumaan na taho vendor at saglit siyang napatingin sa harapang pinto. Sanay siyang lumabas para bumili kahit tig-isang baso lang. Ngayon, natigilan siya. Wala siyang susi sa bagong kandado, at kahit maaari naman siyang dumaan sa likod, kailangan pa niyang lumibot sa makitid na daanan sa tabi ng bahay, lampasan ang sampayan at ang tambak na hollow blocks. Hindi naman iyon mahirap. Ang totoo, madali lang. Ngunit habang nakatayo siya roon, napansin niyang hindi taho ang gusto niya. Ang gusto niya ay subukin kung kaya pa ba niyang gawin ang isang simpleng bagay nang hindi muna iniisip kung paano iyon makikita ni Danilo. Hindi siya lumabas, pinanood niya lang ang anino ng vendor na gumalaw sa siwang ng bintana at unti-unting lumayo. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang cellphone. Walang bagong mensahe maliban sa promo ng network. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ng ina niya sa contacts bago siya tumawag. 2 ring pa lang, sinagot agad. Anak, mahina ang boses ni Lira. Ma, may nangyari ba? Agad, parang matagal nang naghihintay ang tanong. Wala, sabi niya. At sa mismong sandaling iyon, ay napuno siya ng pagod sa sarili niyang pagsisinungaling. Gusto ko lang sanang, hindi niya natapos, hindi niya alam kung ano ang gusto niyang sabihin. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Gusto ko lang may makaalam na may bago na namang kandado sa bahay. Gusto ko lang sabihin na nahihirapan na ako. Ngunit wala sa mga iyon ang lumabas. Sa halip ay sinabi niyang, baka hindi ako makapunta sa Sabado. Tahimik ang ina niya sa kabilang linya. Iyong tahimik na mas mabigat kaysa payo. Sige, anak, sabi nito sa huli. Maiintindihan naman iyon ni Nika. Pagkasabi noon, biglang kumirot ang lalamunan ni Lira. Hindi dahil sa birthday. Dahil sa paraan ng pag-intindi ng ina niya hindi mapilit, hindi mausisa, parang may 2 kamay na umurong sa takot na baka, kung sumagad ang pag-abot, ay lalo siyang mapahamak. Ma, sabi niya, at ngayon ay nanginginig na talaga ang boses niya. Kung sakaling pumunta ako, pwede ba, muli siyang natigil.
Pwede ba anak? Malayo, ngunit maingat ang boses ng ina niya. Naalala ni Lira ang lumang bahay nila sa kabilang barangay, ang amoy ng pinatuyong isda at shampoo sa umaga, ang paraan ng ina niyang hindi agad nagsasalita kapag alam nitong may masikip sa dibdib ng kausap. Wala, sabi niya, at pumikit, tinatanong ko lang. Narinig niya ang mahinang buntong hininga ng matanda. Lira, sabi nito, hindi anak, hindi o. Pangalan niya. Buo. Nandito lang kami. Iyon lang. Walang sermon, walang direktang tanong, walang bakit. Nandito lang kami. Kung ibang araw marahil, iisipin niyang kulang iyon. Ngunit sa umagang iyon, parang may maliit na bitak na nabuksan sa pagitan ng mga araw niyang magkakapareho. Hindi pa iyon daan. Hindi pa kalayaan. Ngunit hindi na rin lubos na saradong pader. Pagkatapos ng tawag, umupo siya ng matagal sa gilid ng kama. Naririnig niya mula sa labas ang huni ng mga batang naglalaro ng text sa kalsada, ang sigaw ni Aling Mercy sa tindahan, ang lagitik ng takip ng kaldero mula sa kapitbahay. Ang mundo, na ilang beses nang sinabi sa kanya ni Danilo na magulo, mapanganib at puno ng mga pakialamero, ay biglang tunog ordinaryo lamang. Hindi mabait, hindi malupit basta umiiral, at marahil iyon ang pinakaayaw ni Danilo, ang paalalang may ibang takbo ang buhay sa labas ng bilog na minarkahan nito sa paligid niya. Tanghali nang dumating si Edgar, ang pinsan ni Danilo. Hindi naman ito masamang tao sa pagkakakilala niya, ngunit isa iyon sa mga lalaking laging tumatawa, bago pa matapos ang sariling sinasabi, at may ugaling magtanong ng mga bagay na parang biro para hindi ka makatanggi. Uy, mag-isa ka. Bungad nito pagpasok. Nasa trabaho si Danilo. Ayos, ayos, mabuti namang nakikinig ka, hindi niya agad na intindihan. Sa alin? Sabi niya kasi, mahirap ka raw bantayan kapag naaalala mo pamilya mo. Tumawa si Edgar pagkasabi noon. Parang nakakatawang lihim lamang iyon sa pagitan ng magpinsan. Para kay Lira, may kung anong malamig na dumaan sa likod niya. Pinapasok niya pa rin ang lalaki, pinaupo, nilagyan ng tubig. Habang nagsasalita ito tungkol sa piyesa ng motor na ipinakisuyo ni Danilo, hindi niya maiwasang mapansin na may mga bahagi na pala ng buhay nila na ikinukwento ng asawa sa ibang tao nang hindi niya alam. At ang pinakamasakit ay baka sa paraan pa na nakakatawa, na para bang sutil lamang siya, mahina ang isip, kailangang alalayan. Mabait naman si Danilo, sabi pa ni Edgar sa pagitan ng subo ng biskwit. Mahigpit lang. Alam mo naman, ayaw kanyang mapariwara. Ngumiti si Lira, iyong ngiting walang init. Oo. Buti nga sa'yo, inaalagaan ka. Iyong iba dyan, pinapabayaan sa kung sino-sino. Tumango lang siya. May mga pangungusap talaga mula sa labas na lalong nagpapalinaw sa loob. Nang umalis si Edgar, isinara niya ang pinto at bigla siyang napasandal doon ng matagal. Sa unang pagkakataong matapos ang maraming buwan, hindi pagtataka ang nangingibabaw sa kanya, kundi galit mahina pa, takot pa sa sarili nitong anyo. Ngunit galit, hindi dahil kinantiyawan siya ni Edgar. Hindi dahil ipinagkalat siya, kundi dahil unti-unti niyang nauunawaan na ang bersyong nabubuo tungkol sa kanya sa paligid ni Danilo ay hindi na basta asawa, kundi babaeng kailangang kontrolin. At kapag matagal mo iyong pinakinggan mula sa lalaking kasama mo sa bahay, may bahagi sa iyong nagsisimulang maniwala. Kinagabihan, umuwi si Danilo na tila maayos na muli ang lahat. May dala pa itong tinapay na paborito niya, iyong may palamang nyog. Dumaan si Edgar, tanong nito habang naghuhubad ng sapatos. Oo. Naiwan niya ba iyong sobre? Naiwan. Kinuha ni Danilo ang sobre, sinilip ang laman, saka tumingin sa kanya, tahimik ka, pagod lang. Nilapitan siya nito at hinawakan sa batok. Iyong hawak na dati nakapagpapalambot sa kanya, pero ngayon may bahagyang pag-iingat na ang katawan niya, bago tanggapin. Huwag ka nang magtampo tungkol sa kahapon, sabi nito. Ayoko lang talagang napapalayo ka sa isip natin. Hindi niya agad maintindihan ang isip natin. Kapag ginagamit ni Danilo ang natin, madalas ang ibig sabihin ay akin, at dapat sumang-ayon ka. Hindi naman ako nagtatampo, sagot niya, mabuti. Marahan nitong hinaplos ang buhok niya. Ayoko ng mga eksenang pinipilit akong magmukhang masama. Hindi kita pinagbabawalan sa lahat, gusto ko lang marunong kang tumingin sa priorities. Napatingin siya sa tinapay na dala nito. Alam niya ang pamilyar na siklo, may bigat, may lambot, may paliwanag, may bagay na parang paumanhin, ngunit hindi talaga pag-amin. Sa maraming taon, iyon ang nakakalito sa kanya. Hindi naman laging halimaw si Danilo. May mga araw itong tatawa, magluluto ng pansit canton sa hating gabi, aayusin ang sirang tsinelas niya, tatabihan siya kapag sumasakit ang puso niya, at dahil nariyan ang mga araw na iyon,
Paulit-ulit niyang naitatanong sa sarili kung baka sobra lang ang pagbasa niya sa masama. Ngunit ngayong gabi, sa batok niyang hawak ng asawang mahinahon ang tinig, bigla niyang naisip na marahil iyon nga ang tunay na pisi, hindi ang galit lamang, kundi ang halong lambot na laging humahabol para lituhin ang pinsala. Kumain sila ng tinapay habang nanonood ng variety show. Sa isang bahagi ng programa, may matandang ininterview tungkol sa asawa niyang babaero, pero mabait naman kapag lasing lang ang problema at nagtawanan ang audience. Hindi natawa si Lyra, naramdaman niyang tumingin si Danilo sa kanya, marahil hinihintay kung makikisakay siya sa biro, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang oras na ng tulog, inilapag ni Danilo ang susi ng bagong kandado sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama habang nagbibihis. Mabilis lang, halos walang kahulugan. Ngunit nakita iyon ni Lyra. Nandoon lang, abot kamay. Habang nagsisipilyo ito sa banyo, nakatingin siya roon. Wala naman siyang planong umalis ng gabing iyon. Wala ring malinaw na balak. Ngunit ang simpleng paglitaw ng susi sa harap niya ay parang pagsubok na hindi niya inaasahan. Kinuha niya ba? Hindi. Hindi kaagad. Nakaupo lamang siya, nakikinig sa tunog ng mumog sa banyo, at iniisip kung gaano kalayo ang mararating ng isang maliit na bagay. Nang lumabas si Danilo, kinuha nito ang susi at ibinulsa sa pantalon, na isasampay pa sana, muli, tapos ang sandali. Ngunit hindi nawala sa kanya ang pakiramdam na may kahulugan iyon, kahit hindi pa niya mahawakan. Kinabukasan, Biyernes, umambon mula umaga hanggang tanghali. Sa bubong na yero ng kusina, ang ulan ay parang patak ng palagi ang paalala. Tahimik si Danilo sa almusal, abala sa pag-type sa cellphone. Bago ito umalis, sinabi nitong, "Mamaya baka dumiretso ako sa inuman nila Nestor, huwag mo akong antayin." "Sige," sabi niya. "At huwag ka na munang tatawag kung wala namang mahalaga." "Sige." Pagkaalis nito, ilang minuto lamang siyang nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ang manipis na ulan sa bakuran. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa lata ng biskwit, kinuha ang lumang susi, at isinilid sa bulsa ng saya niya kahit alam niyang hindi na iyon kasya sa bagong kandado. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Marahil bilang paalala lamang sa sarili na may panahon ding may hawak siya. Pagkatapos, tumawag siya sa ina niya. Nang sumagot ito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Ma," sabi niya, mahina pero malinaw, "kapag pumunta ako bukas, huwag mo munang sabihin kay Papa na baka hindi ako agad makabalik." Tahimik ang ina niya, ngunit hindi dahil hindi nakaintindi. "Sige, anak," sabi nito. "Anong oras ka pupunta?" Napapikit si Lyra. Hindi pa iyon pangako. Hindi pa ring desisyon na buo. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang tanong ay hindi na kung papayagan ba siya, kundi kung anong oras siya darating. Sa labas, pumino ang ulan, at sa loob ng bahay na ilang araw nang parang mas makitid kaysa dati, tumayo siya ng tuwid, hawak ang cellphone sa isang kamay, at ang lumang susi sa kabila. Habang ang tibok ng sarili niyang puso ay unti-unting nagiging tunog na hindi na lamang takot. Takot pa rin iyon, ngunit may bahagyang hugis na ngayon, at dahil may hugis na, hindi na niya iyon lubusang maipagkakamaling pagod lamang, o tampo, o iyong mga maliliit na lungkot na kusang lumalabo, kapag maayos ang panahon at tahimik ang bahay. Buong Biyernes ng hapon, matapos niyang ibaba ang tawag sa ina niya, hindi agad gumaan ang dibdib ni Lyra, sa halip ay lalo pa iyong naging mabigat, pero ibang bigat na. Hindi tulad ng dati na basta pumapasan sa kanya, at pinatitigil siya, kundi bigat na humihila sa isip niya pabalik sa mga bagay na palagi niyang inuunahang takasan. Naghugas siya ng bigas, nagsaing, naghiwa ng sibuyas, at sa bawat tunog ng kutsilyo sa chopping board ay naririnig niya ang sariling tanong na hindi niya pa rin masagot ng diretsyo. Pupunta ba talaga siya kinabukasan? At kung pupunta siya, paano? Hindi naman ito paglayas. Hindi rin ito lihim na pagtakas na kasing tindi ng mga kwentong palihim na ibinubulong ng mga kapitbahay kapag may babaeng hindi na nakita sa bahay ng asawa. Kaarawan lang iyon ng pamangkin niya, maikling pagpunta. Isang maghapon, baka kalahati pa nga. Ngunit sa bahay nila, ang mga simpleng bagay ay matagal nang hindi nasusukat sa tunay nilang liit. Sa loob ng mga dingding na iyon, kailangang sumailalim muna ang bawat kilos sa isang uri ng tahimik na paglilitis. At madalas, kahit wala pang desisyon ay alam na niya kung sino ang matatalo. Pagsapit ng alas 5, huminto ang ambon at sumikat ang maputlang liwanag na laging may kaunting lungkot sa dulo kapag tag-ulan sa kanilang barangay. Binuksan niya ang bintana sa kusina para lumabas ang amoy ng ginisang bawang.
Sa kalsada, may dumaan na dalawang batang basa ang tsinelas, nagtatawanan sa isang plastik na bangkang pinapaandar sa kanal gamit ang patpat. Ilang segundo niya silang pinanood at naisip niyang dati, ang ganitong tanawin ay ordinaryong bagay lang sa kanya tanda na may araw pa sa labas, na tumatakbo ang oras na hindi humihingi ng permiso sa sinuman, samantalang ngayoy parang bawat kislap ng karaniwang buhay, ay may kasamang tanong na bakit siya unti-unting nasanay na hindi bahagi nito. Naisip niyang tawagan muli ang ina niya para bawiin ang sinabi, para sabihing huwag na lang, na baka hindi rin siya makapunta, na mas mabuting huwag na silang umasa, at huwag na ring bigyan ng espasyo ang anumang abala. Ngunit hindi niya ginawa. Pinatay niya ang apoy, inayos ang mangkok, at hinintay ang oras na sinabi ni Danilo na baka hindi na siya makauwi ng maaga. Alas 6:30 nang dumating ito, mas maaga kaysa inaasahan, at agad niyang naramdaman ang maliit na panghihina ng tuhod na dati ay hindi naman niya pinapansin. Minsan iniisip niya na ang tunay na pagod ng pamumuhay sa takot ay hindi iyong malalaki at lantad na komprontasyon, kundi ang katawan mong kusang natutong maghanda bago pa man may mangyari. Ang biglang paninikip ng likod, kapag narinig mo ang gate, ang paraan ng paghusga mo sa isang kalabog, kung mahinahon ba o masama ang magiging gabi. Ngunit pagpasok ni Danilo, karaniwan lamang ang anyo nito. May bahagyang amoy ng alak, ngunit hindi sobra. May dalang yelo at dalawang sachet ng kape. Hindi natuloy ang inuman, sabi nito habang naghuhubad ng sapatos. Nagkasakit daw anak ni Nestor. Tumango si Lira. May pagkain na. Mabuti. Ipinatong ni Danilo ang yelo sa mesa at tumingin sa kanya ng sandali, parang may inaalala. Bukas, sabi nito, baka dadaan tayo sa hardware sa umaga. May titingnan akong sliding bolt. Hindi agad siya sumagot. Hindi naman kailangan agad. Ngunit sa pagitan ng salitang hardware at bolt ay may bagay na kumislap sa isip niya na hindi na niya maitanggi. Bukas? Tanong niya, hindi maiiwasan. Oo, bakit? Tinungo niya ang kaldero at kinuha ang sandok kahit hindi pa oras magsandok. Wala, birthday ni Nika, na napag-usapan na natin. Hindi ito galit, muli na namang iyong payapang tinig na laging gustong magmukhang makatuwiran. Pwedeng sa ibang araw ka bumawi, bata iyon, sabi niya. Isang araw lang ang birthday. Napatingin si Danilo sa kanya at bahagyang umisi, hindi sa paraan ng lambing kundi sa paraan ng taong nakarinig ng pamilyar na dahilan at handang salubungin iyon ng mas pamilyar pang pagmamaliit. Kung magsasalita ka na naman nang parang hindi ka marunong maghintay, huwag na, hindi naman sa ganoon. Naramdaman niya ang pagkatuyo ng bibig niya. Gusto ko lang naman sana, natigil siya. Napansin niyang kapag nasa harap niya si Danilo at nagsisimula ng sumikip ang hangin sa paligid ng usapan, napuputol ang sariling pangungusap sa loob mismo ng bibig niya. Para bang may bahaging nauuna ng manghula sa kapahamakan at kusang nag-aalis ng lakas sa dila niya. Gusto mo lang naman sana ulit ni Danilo. Pumunta. At sinabi ko nang may kailangan tayo rito. Anong kailangan? Muli, pagkadulas. Masyado ng diretso, masyado ng malapit sa himig ng paghihingi ng paliwanag. Matagal siyang tumayo roon na hawak ang sandok, alam na alam niyang maaari pa niyang bawiin, maaari pa niyang ikurap na parang wala, ngunit hindi niya naibalik agad ang mukha sa dati niyang lambot. Lira, sabi ni Danilo, at ramdam niyang nagsimula na namang tumigas ang balat ng gabi sa paligid nila. Hindi lahat ipinapaliwanag, minsan matuto kang sumunod nang hindi mo laging kailangang intindihin, asawa kita, hindi kita kaaway. Hindi na siya sumagot, inilapag niya ang sandok, naghain, at naupo silang dalawa sa mesa, na para bang wala namang nabago sa pagitan ng pagdating nito at ng unang subo ng hapunan. Ngunit may bahagyang pagbabago sa sarili niya na kahit hindi pa ganap ay naroon na, hindi na lubos na nalulusaw ang isip niya sa mga salitang tulad ng asawang kita, para sa atin, hindi kita kaaway. Dati, sapat na iyong mga iyon upang maramdaman niyang baka nga may pagkukulang siya sa pagtitiwala, baka nga masyado siyang maselan. Ngayon, habang ngumunguya siya ng kanin at ginisang gulay, malinaw niyang naiisip na may mga pangungusap na ginagamit lamang para sabitan ng bait ang kadena. Pagkatapos kumain, nanood si Danilo ng telebisyon. Hindi niya sinamahan. Nagkunwari siyang abala sa pagtitiklop ng tuyong damit, kahit natiklop na niya ang karamihan. Maya-maya, lumapit ito sa kanya, at walang paunang salitay iniabot ang isang maliit na supot mula sa convenience store. May lamang hair clip na kulay perlas. Mura lamang ngunit alam niyang pinili ni Danilo iyon dahil ilang beses siyang nakitang tinali ang buhok gamit ang lumang goma na halos pigtasin na ang hibla. Para sa'yo, sabi nito. Naputol na iyong isa mo, di ba?
Tinanggap niya ang supot at sandaling hindi nakapagsalita. Hindi dahil natuwa siya ng lubos, bagaman may bahagi pa rin sa kanya na kusang lumalambot sa mga ganitong kilos, kundi dahil sa mismong sandali ng pag-abot ng maliit na bagay na iyon, ay naramdaman niyang muli ang lumang pagkalito na lagi nitong naiiwan sa kanya. Paano mo paghihiwalayin ang kabaitan sa pagkontrol kung iisang kamay ang may dala ng pareho? Salamat, sabi niya. Huwag ka nang sumimangot, dagdag ni Danilo, mas magaan ang tinig. Ayoko iyong pakiramdam na laging may sama ka ng loob sa akin, kahit inaayos ko lang naman tayong dalawa. Tumango siya, ibinulsa niya ang hair clip at muli niyang naisip na marahil isa sa pinakamahirap aminin sa sarili ng isang taong unti-unting nasasakal, ay ang katotohanang hindi laging malinaw ang anyo ng nananakit. Kung palaging dahas, mas madaling ituro, mas madaling pangalanan, mas madaling ipakita sa iba. Ngunit kung may mga sandaling mabait, mapagbigay, halos marunong pangang manggapa sa pangangailangan mo, doon lalong lumalabo ang hangganan sa isip. At sa bawat paglabo, lalo kang pinapabayaan ng sarili mong paghatol. Nang gabing iyon, hindi agad siya nakatulog. Narinig niya ang pag-ikot ni Danilo sa kama, ang pagbuga nito ng hininga, ang pagaspas ng kurtina dahil sa hangin na pumapasok mula sa maliit na siwang ng bintana. Nakatagilid siyang nakaharap sa dingding, tahimik, hawak sa ilalim ng unan ang cellphone na hindi naman niya ginagamit. Minsan, sa mga gabi na magkasama sila ngunit pakiramdam niya'y may malaking pader sa gitna. Binibilang niya ang mga simpleng bagay na kaya pa niyang gawin, nang hindi humihingi ng pahintulot, magbukas ng ilaw sa kusina, uminom ng tubig, magsampay, magwalis, maligo. Habang tumatagal, napapansin niyang kumukonti ang listahan. May ilaw na hindi magandang buksan kung tulog na si Danilo dahil aksaya sa kuryente. May tawag na hindi dapat sagutin kapag gabi, dahil wala namang emergency. May pagsuot ng damit na kailangan pang tingnan kung hindi nakakahiya sa kapitbahay. Hindi naman lahat nito ay tahasang utos palagi. Minsan sapat na ang isang mahinang puna, isang tingin, isang gabi ng pagkapaklamig pagkatapos, upang matuto ang katawan niyang umiwas bago pa makarating sa mismong pagbabawal. Bandang hating gabi, nang sigurado siyang malalim na ang tulog ni Danilo, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa kwarto. Hindi niya alam kung anong hinahanap niya. Naupo siya sa sala na patay ang ilaw, tanging liwanag ng poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Sa katahimikan, narinig niya ang mahinang tiktik ng orasan sa dingding at ang malayong tahol ng aso mula sa kabilang kanto. Muli niyang kinuha sa bulsa ng saya ang lumang susi. Malamig ito sa daliri. Wala na itong gamit, alam niya. Ngunit ang pagiging wala na nitong gamit ay parang salamin ng isang bagay na ayaw pa niyang harapin. May mga bahagi ng sarili niya na matagal nang hindi naakma sa kandadong ginawa ni Danilo para sa buhay nila. Pero itinatago pa rin niya. Marahil dahil hindi niya kayang itapon ang ebidensyang minsang may ibang anyo ang mga araw. Sabado ng umaga, nagising siyang mas magaang mata dahil sa kulang na tulog. Nagkakape na si Danilo sa mesa nang lumabas siya ng kwarto. May suot na itong lumang t-shirt na ginagamit kapag may inaayos sa bahay. Nandoon sa tabi ng tasa nito ang maliit na pouch ng mga tornilyo at bolt. Maaga pala tayo sa hardware, sabi ni Lyra, sinusubukang gawing payak lamang ang tinig. Hindi na, sabi ni Danilo. Mamaya na, baka hapon na. Hindi niya alam kung giginhawa ba siya o hindi. Sa halip, mas naging masikip ang pakiramdam niya, dahil ang pagbabago sa plano ay hindi nangangahulugang nabuksan ang sa kanya. Pwede akong dumaan muna kina mama, tanong niya. Hindi niya binalak na sabihin agad iyon pagkagising, ngunit nakalabas na, marahil dahil alam niyang kapag inantay pa niya ang tamang oras, hindi na darating iyon. Itinabi ni Danilo ang tasa at nagpahid ng bibig, gamit ang likod ng kamay. Akala ko napag-usapan na. Sandali lang naman, hindi. Isang salita lamang, pero naramdaman ni Lyra ang dating bigat sa batok niya. Bakit? Tahimik niyang tanong. Dahil sinabi ko ng hindi. Tumingin siya sa pouch ng tornilyo, sa tasa, sa mesa nilang may bahid ng kupas sa gitna. Hindi naman ako magtatagal. Lyra, mas malamig na ngayon ang boses nito. Huwag mo akong pilitin sa simpleng bagay. Natahimik siya. Simple. Paulit-ulit niyang natutuklasan na sa bibig ni Danilo. Ang salitang simple ay madalas ipinapantapal sa mga bagay na pinakamasalimuot sa pakiramdam niya. Simple lang naman, huwag ka na munang umalis, huwag ka na munang tumawag, huwag ka na munang sumama. Huwag mo na munang isipin. At dahil sa dami ng simpleng iyon, lumipas ang mga buwan na halos hindi na niya namalayan kung gaano kalaki ang naisuko niya. Tumulong siyang mag-almusal, naghain ng itlog at pandesal, at sa buong oras ay iisa lamang ang iniikot ng isip niya,
Kung hindi siya pupunta ngayong araw, ano ang susunod? Isa na namang birthday ang hindi niya mapupuntahan. Isa na namang paliwanag sa kapatid niyang si Alan na marami kasing ginagawa rito. Isa na namang ngiting pilit sa video call kay Naika na matutuwang makita siya kahit sa screen lang at hindi maiintindihan kung bakit palaging may dahilan ang mga matatanda. Ngunit hindi lamang iyon. Ang mas mabigat ay ang pakiramdam na may maliit na bagay sa loob niya na humihingi ng isang malinaw na sagot sa pagkakataong ito. At kapag muli niya itong pinatahimik, baka lalo itong humina hanggang sa hindi na niya marinig. Bandang 10:00, lumabas si Danilo para bumili raw ng sealant. Mabilis lang, sabi nito, huwag kang aalis, baka may dumating na delivery. Anong delivery? Basta. Isinara nito ang pinto ng normal lamang. Ngunit ang mga salitang huwag kang aalis ay naiwan sa loob ng bahay na parang usok. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos ay bigla siyang kumilos ng sunod-sunod, hindi dahil buo na ang plano, kundi dahil baka kung mag-iisip pa siya ay maubusan na naman ng loob. Pumasok siya sa kwarto, kumuha ng simpleng blouse, nagpalit ng palda, tinupi ang isang ekstrang damit sa maliit na eco bag, saka muling tumigil. Bakit may ekstrang damit? Hindi naman siya matutulog doon. Hindi naman siya tatakas. Inalis niya iyon sa bag, pagkaraan ng ilang segundo, ibinalik, wala siyang malinaw na paliwanag kahit sa sarili niya. Marahil dala lamang ng katawang matagal nang natutong maghanda para sa mga bagay na hindi maipangalan. Kinuha niya ang cellphone, maliit na pitaka, at ang lumang susi na wala namang silbi ngunit kusang naisama. Nang lumapit siya sa harapang pinto, doon siya natigilan. Wala nga siyang susi sa bagong kandado. Sa likod, kailangan niyang dumaan sa likod. Gaya ng ibinigay na landas sa kanya, tumayo siya sa gitna ng sala, nakikinig sa sariling tibok, at sa maikling sandaling iyon ay muntik na siyang umurong, hindi dahil baka hulihin siya ng asawa sa akto, hindi dahil sa layo ng lalakarin, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na ang paglabas niya sa bahay na ito, nang walang pahintulot ay hindi simpleng pagsuway lamang kundi pag-amin sa sarili na oo, may pahintulot ng kailangan sa mga bagay na hindi dapat humingi nito. Nang maramdaman niyang nagsisimula ng manginig ang tuhod niya, pinilit niyang gumalaw, binuksan niya ang likod na pinto gamit ang susi na para roon. Lumabas sa makitid na pasilyo sa gilid ng bahay, iniwasan ang basang timba at lumang tabo, at narating ang kalsada. Nang makalabas siya sa eskinita, parang masyadong maliwanag ang araw, o baka iyon lang ang pakiramdam ng isang taong matagal na hindi nakakaalis ng hindi inuunahan ng paliwanag, hindi siya agad sumakay. Naglakad muna siya ng ilang minuto, hawak ng mahigpit ang bag, at sa bawat hakbang ay kalahati ng isip niya ang nakatingin pa ring pabalik. Naghihintay na baka may tumawag sa pangalan niya, baka may humintong motor. Baka biglang lumitaw si Danilo at tanungin siya, saan siya pupunta na para bang wala siyang karapatang umusad. Walang nangyari. May dumaan na jeep, sumakay siya, at umupo malapit sa dulo, katabi ng babaeng may bitbit na bilao ng puto at amoy bagong laba ang blouse. Habang umaandar ang jeep sa maalikabok, ngunit pamilyar na daan, saka lamang niya napansin na nanginginig ang mga daliri niya sa ibabaw ng bag. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Sa bintana, nagdaraan ang mga tindahan ng feeds, ang parlor na may kupas na poster ng Rebond, ang pawn shop, ang karinderyang may nakasabit na litson manok, at naramdaman niyang may kakaibang sakit sa simpleng pagkilala sa mga tanawing ito. Hindi naman siya ipinatapon sa malayo, hindi naman siya pinagbawalan sa papel. Ngunit ang mga lugar na kayang puntahan ng isang ordinaryong babae, nang hindi pinag-iisipan ay unti-unti palang nagiging banyaga sa isang taong matagal nang hinubog ang mga araw ayon sa takot ng iba. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang niya, nandoon na ang ilang pamangkin, maingay sa harap, may lobo nang nakatali sa bakal na bintana. Sinika ang unang nakakita sa kanya at sumigaw ng tita, na may totoo at buong saya. Iyong saya ng batang hindi pa marunong magbasa ng maliliit na tensyon sa mukha ng matatanda. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit, at sandali siyang napapikit. Amoy pulbo at cake ang buhok ng bata. Akala ko hindi ka pupunta, sabi nito. Akala ko rin, sagot ni Lyra, at napangiti siya ng totoo, kahit may kirot. Lumabas ang ina niya mula sa kusina, may suot na lumang duster na may mansa ng mantika sa may tagiliran, at sa mukha nitong agad napawi ang gulat at napalitan ng maingat na lambing. Nakaramdam si Lyra ng sobrang pagod na halos gusto na niyang umiyak doon pa lamang sa may pintuan. Ngunit hindi siya umiyak. Hinawakan lang siya ng ina sa braso ng isang saglit, mahina, sapat upang maramdaman niya ang pagtanggap ng hindi siya inuusisa agad. Kumain ka muna mamaya, sabi nito, at iyon lang ang sinabi. Sa loob ng bahay, ganoon pa rin ang amoy ng bawang na piniprito,
lumang kabinet, at kaunting liniment na ginagamit ng ama niya sa tuhod. Ang mesa sa sala ay naroon pa rin, may bagong gasgas lang sa isang sulok. Ang lumang kalendaryo ng bangko ay napalitan na, ngunit naroon pa rin sa tuktok ng aparador ang porselanang tandang na regalo ng ninang nila noong bata pa siya. Napakaliit ng mga pagbabagong ito, at marahil dahil napakaliit nga, doon siya higit na natamaan. May mga lugar pala talagang nananatiling totoo sa pagdaan ng panahon, kahit hindi ka laging nakakarating. Nang sumapit ang tanghalian, hindi agad dumating ang ginhawang inasahan niya. Sa halip, habang tinutulungan niya ang ina maghiwa ng lumpia wrapper sa kusina, para siyang taong hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay kapag wala ng bantay sa bawat galaw. 2 beses siyang napatanong kung nasaan ang sandok na dati namang alam niya kung saan nakalagay. Minsan, natigilan siya sa gitna ng paghihiwa ng pipino dahil napansin niyang tahimik ang bahay sa paraang normal lamang dito, ngunit hindi na pamilyar sa kanya. Walang telebisyong naka-on ng malakas. Walang boses na nagmamadali sa kanya. Walang buntong hiningang ipinapadama na may mali siyang timing. Ayos ka lang ba? Tanong ng ina niya. Oo, mabilis niyang sagot. Nangangapa lang ako. Hindi na nagtanong ang ina niya. Ngunit sa mga pagitan, ramdam niya itong tumitingin, hindi mausisa kundi mapagmatyag, parang ayaw lamang hayaang lumubog siyang mag-isa sa sarili niyang pag-iingat. Nang hapon na at nagsimula nang dumating ang iba pang kamag-anak. Dumating din ang ama niya mula sa palengke na may dalang yelo at soft drinks. Tiningnan siya nito, ngumiti ng kaunti, at pinisil ang balikat niya. Buti nakapunta ka, sabi lamang. Sa ibang bahay, baka karaniwang bati lang iyon. Sa kanila, may kaunti iyong pag-iingat, dahil marahil maging ang ama niyang hindi masalita, ay natuto na ring mag-ingat sa mga bagay na posibleng pumutok kapag masyadong tinamaan. Habang kumakain ang lahat, at abala si Nika, sa pagbubukas ng mumurahing regalo mula sa mga pinsan, naupo si Lyra sa may bukana ng kusina, at pinanood ang paligid. May maingay na tawanan mula sa sala, may sumisitsit na mantika sa likod, may nag-aagawan sa plastik na kutsara, at bigla niyang naisip na dati, ang ganitong kaguluhan ang kinahihiligan niyang takasan kapag pagod na siya sa sarili nilang pamilya. Masyadong maraming opinyon, masyadong maraming tanong, masyadong maraming taong sabay-sabay humihinga sa isang maliit na bahay. Ngunit ngayon, sa gitna ng lahat ng ingay, mas malinaw sa kanya ang pagkakaiba ng gulo sa paninikip. Ang gulo pwedeng iwanan, pwedeng sandaling layuan, pwedeng tawanan kapag lumipas. Ang paninikip, iba tumatagos sa paraan ng pag-upo mo. Sa tono ng pagsagot mo, sa oras ng paghinga, bandang 3:00, tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Danilo at agad niyang naramdaman ang paglubog ng sikmura. Matagal siyang nakatingin sa screen bago sinagot, "Nasaan ka?" Agad na tanong nito, hindi galit ang tono, pero mas malamig kaysa karaniwan. "Nandito kina mama." May ilang segundong katahimikan. "Hindi ba sinabi kong huwag kang aalis?" Maraming sagot ang sumiksik sa isip niya. "Pwede naman akong pumunta rito. Hindi ako bata, birthday ni Nika." Sandali lang ito, ngunit sa pagdampi ng boses ni Danilo sa tainga niya, biglang parang lumiit muli ang espasyong nakapaligid sa kanya. Kahit nasa bahay siya ng mga magulang niya, saglit lang naman, sabi niya, sino ang nagsabing pwede? Iyon ang sandaling tila may naputol na maliit ngunit malinaw sa loob niya, hindi dahil bago ang tanong. Sa totoo lang, matagal na nitong ipinapadama ang bersyon yun sa maraming paraan. Ngunit iba kapag narinig mo ng buo. Malinaw, walang palamuti, sino ang nagsabing pwede. Napatingin siya sa sala kung saan tumatawa si Nika, habang ipinapakita sa pinsan ang hairband na natanggap. "Danilo, umuwi ka. Hindi sigaw. Hindi kailangang sigaw. Mamaya. Ngayon." Tumayo si Lyra at lumabas sa may pintuan upang hindi siya marinig ng iba. Nasa tapat niya ang makitid na bakuran ng mga magulang niya, may mga basang tsinelas at sako ng ipa sa gilid. "Hindi ako pwedeng umalis agad," sabi niya. At sa unang pagkakataon ay napansin niyang hindi na masyadong nanginginig ang boses niya kapag nagsasalita siya laban dito. "Bakit? Dahil nandito ako. Kakadating ko lang." At bahagya niyang ipinikit ang mata. "At gusto kong matapos man lang ang birthday." Tahimik ito sa kabilang linya. Ramdam niya ang pag-igting na darating. "Kapag umuwi ako," sabi niya bago pa man ito makasinggit, "mag-uusap tayo." Hindi niya alam saan nanggaling ang pangungusap na iyon. Pagkasabi niya pa lamang, naramdaman na niya ang lakas ng sariling kaba. "Ano?" Malamig na tanong ni Danilo. "Mamaya." Ibinaba niya ang tawag bago pa siya maubusan ng loob. Matagal siyang nakatayo sa may pintuan na hawak ang cellphone, at ngayon ay nanginginig na talaga ang kamay niya. Hindi niya akalaing kaya niya iyong gawin,
hindi rin siya sigurado kung tama ba. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kakaibang kalinawan siyang naramdaman. Ang kinatatakutan niya ay hindi laging ang mismong kilos, kundi ang paghihintay bago gawin iyon. Bumalik siya sa loob na mas maputla marahil kaysa gusto niyang ipakita, dahil agad siyang tiningnan ng ina niya, tumawag siya. Tanong nito, mahina. Tumango si Lira. Uuwi ka na ba? Muli, naroon na naman ang maingat na paraan ng pagtatanong. Hindi nagtutulak, hindi humahadlang. Mamaya, sabi niya, gusto ko munang matapos ito. Nakita niyang may mabilis na pagdilat sa mata ng ina niya, hindi dahil nagulat sa desisyon, kundi dahil tila matagal na nitong hinintay na minsan ay may buo siyang sabihin ganoon. Hapon na nang bahagyang humupa ang handaan. Nagligpit sila ng plato, nag-uwi ang ilang bisita. At si Nick ay nakatulog sa papag, nayakap ang bagong stuffed toy na bigay ng tiyahin niyang galing sa Maynila. Sa kusina, habang naghuhugas si Lira ng mga baso, sinabi ng ina niya nang hindi tumitingin diretsyo, pwede kang magpaiwan kung gusto mo. Bumagal ang kilos ni Lira. Ma, wala akong sinasabing iba, dagdag ng matanda, marahan, sinasabi ko lang na pwede. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Minsan, ang kabaitan ay hindi nagpapagaan agad. Minsan lalo nitong inilalapit ang mga bagay na ayaw mong tingnan. Kung magpaiwan siya, ano iyon? Pahinga lang, pagpapalamig, simula ng mas malaking gulo. At kung hindi siya magpaiwan, ano ang uuwian niya? Ang bahay? O iyong bersyon ng bahay na masikip ang bawat bagay dahil may isa na namang linya siyang tinawid? Hindi ko alam, sabi niya sa wakas. Hindi mo kailangang malaman lahat ngayon, sagot ng ina niya. Minsan isang gabi lang muna ang alam. Napahawak si Lira sa gilid ng lababo. Isang gabi lang muna. Napakasimple ng mungkahi, ngunit sa isip niyang sanay laging tumingin sa pinakamasamang susunod, halos hindi niya maisip ang isang pasya na hindi agad kailangang sagutin ang buong bukas. Pagkatapos niyang magbanlaw ng mga baso, lumabas siya sa bakuran at tinawagan si Danilo. Hindi ito agad sumagot, nang sumagot, walang pagbati. Ano? Hindi muna ako uuwi ngayong gabi, sabi niya. At sa pagkabigkas ng sariling pangungusap, ay parang may malamig na tubig na ibinuhos sa gulugod niya. Ano? Muli, mas mababa ang boses nito. Pagod ako, dito muna ako. Mahabang katahimikan ang sumunod. Naririnig niya ang mahinang ugong ng motor mula sa kalsada, at ang kuliglig na nagsisimula sa damuhan. Sinong nagsabi sa'yo na pwede iyan? Tanong muli ni Danilo, at ngayon ay mas malinaw na ang galit sa ilalim ng mahinahong tono. Ako, sabi ni Lira, halos pabulong ngunit buo. Naramdaman niya agad ang pagluha ng mata niya, hindi dahil nagsisisi siya sa salita, kundi dahil hindi niya akalaing may natitira pa palang bahagi sa kanya, na kayang magsabing yun. Hindi agad nakasagot si Danilo. Pagkatapos ay tumawa ito ng maikli, walang tuwa. Sige, sabi nito, tingnan natin kung gaano kakatapang kapag umuwi ka. Pagkababa ng tawag, matagal siyang nakatayo sa bakuran, na hawak ang cellphone sa gilid ng hita. Hindi bumagsak ang langit, walang humabol na motor. Ngunit hindi rin gumaan agad ang dibdib niya, sa halip, mas tumindi ang takot, ngayon ay may malinaw ng anyo, may kasunod ng bukas na hindi niya alam. Nang lumapit ang ina niya at marahang hinawakan ang siko niya, saka lamang niya napansing umiiyak na pala siya, tahimik, hindi hikbi, parang ang katawan niya mismo ang napagod sa kabuuan ng maghapon, at ngayon lang nagpasya na hindi na nito kayang manatiling matigas. Ma, sabi niya, at iyon lang. Dinala siya ng ina sa loob ng walang dagdag na tanong. Pinaupo sa gilid ng lumang kama sa dati niyang silid na ngayon imbakan na ng ilang kahon at kumot. Sa dingding ay naroroon pa rin ang kupas na marka ng tape kung saan dati nakadikit ang paborito niyang poster noong high school. Umupo ang ina niya sa tabi niya, at sa katahimikang iyon, sa silid na dati niyang tinakasan upang mag-asawa at bumuo ng sariling buhay. Naramdaman ni Lira ang mabigat ngunit hindi mapanuyang pag-iral ng isang katotohanang matagal niyang iniiwasan. Hindi siya basta nalulungkot, matagal na siyang tinuturuan na matakot. At ngayong minsan lang siyang hindi sumunod, ang takot na iyon ay hindi na kayang magkunwaring ibang pangalan. Magdamag halos hindi nakatulog si Lira, bagaman sa bahay ng mga magulang niya mas tahimik ang gabi kaysa sa bahay na iniwan niya, at walang tunog ng susi sa gate na magpapabalik sa balikat niya sa dati nitong pagkakakunot. Sa dating silid na matagal nang ginawang lagayan ng mga kumot, karton, at sirang electric fan, nakahiga siyang dilat ang mata sa dilim at pinakikinggan ang mahihinang tunog na pamilyar noong kabataan niya. Ang pag-ubo ng ama niya mula sa kabilang kuwarto. Ang maingat na hakbang ng ina niya kapag bumabangon para uminom ng tubig, ang malayong tahol ng aso sa tapat ng kapilya.
Dati, ang mga tunog na iyon ang gusto niyang layasan dahil pakiramdam niya noon ay wala siyang sariling espasyo, walang sariling oras, lahat ay may komentaryo sa lahat. Ngayon, nakahiga siya roon na parang ang bawat tunog ay patunay na may buhay na hindi siya kailangang hulaan para lamang maging ligtas. Ngunit hindi rin iyon ginhawa sa paraang payapa. Sa bawat paghinga niya, may kasabay na hiya, takot, at kung minsan ay isang uri ng pangungulila na hindi niya gustong amining mayroon pa. Sapagkat sa pagitan ng lahat ng malinaw nang nakita niya sa pag-uugali ni Danilo, may natitira pa ring bahagi sa kanyang sanay hanapin ang sandaling baka bukas, pagkagising, mag-iba ang lahat. Baka tatawag ito, at sasabihing umuwi ka na, mag-usap tayo ng maayos, baka may paliwanag na hindi pandurog, baka may lambot na hindi kasunod ang pagsingil. Baka ang mga salitang binitiwan nito kagabi ay takot lamang na natapakan, hindi talagang paniniwalang pag-aari siya. Ayaw man niyang aminin, mayroon pa ring bahaging nagtatanggol sa asawa niya sa isip niya kahit wala ito roon. Marahil dahil sa maraming taon na rin niyang ginugol sa pag-aayos ng mga kahulugan para mapagkasya sa buhay na tinutuluyan nila. Marahil dahil mas madaling isiping magulo lamang ang isang tao kaysa tanggapin na may malinaw na paraan itong ginagamit para paliitin ka. Bandang alas 5 pa lamang ng umaga, bumangon na siya, nakatiklop pa rin ang suot niyang damit mula kahapon sa may upuan, at lumabas sa kusina kung saan naabutan niya ang ina niyang nagsasaing at tahimik na hinihiwa ang bawang. Hindi agad ito nagsalita. Kumuha lamang ito ng isa pang tasa, nagsalin ng mainit na tubig, at tinanong kung magkakape ba siya. Tumango si Lira at umupo sa lumang bangko, na may isa ng paa na bahagyang umiindayog kahit pa ilang beses na iyong kinumpuni ng ama niya. Habang hinihintay niya ang kape, tiningnan niya ang likod ng ina niyang nakaduster, bahagyang kuba na ngayon sa paglipas ng taon. At may munting kirot siyang naramdaman, dahil ilang beses niyang inisip noon na ang pag-aasawa ang magiging paraan para makalayo sa lahat ng kailangan niyang pagpaumanhinan sa bahay na ito. Hindi naman niya masasabing maling umalis siya. Hindi rin naman niya maibabalik ang pagiging dalaga na may sariling mga pangarap at galit na bata pa at malinaw ang boses. Ngunit naroon ang hapdi ng pagkaunawang minsan, kapag tumatakbo ang tao palayo sa isang uri ng pagkakasakal, hindi niya agad napapansin na may ibang anyo pala iyon sa susunod na pintuan. Kumain ka muna mamaya, sabi ng ina niya, ibinaba ang tasa sa harap niya. Mamaya na, sagot ni Lira, hindi pa ako gutom. Kahit tinapay lang, umiling siya, tahimik muli. Hindi naman siya pinilit ng ina. Sa bahay na ito, marunong ang mga tao sa mga katahimikang may laman. Marahil dahil mahaba-haba na rin ang mga taong ginugol nila sa pagsasalo ng mga bagay na hindi laging nasasabi ng diretsyo. Nang sumilip sa pintuan ang ama niya para kunin ang tabo at maghilamos sa may likod, saglit itong tumingin sa kanya at tumango lamang. Ngunit sa pagtangong iyon ay may kung anong paghahawak na hindi intrusive, hindi mausisa, ngunit malinaw na may alam kahit hindi pa nabibigkas. Naiinis noon si Lira sa paraan ng ama niya na laging parang kaunti ang sinasabi. Noong bata pa siya at may tampo sa mga kapatid o takot sa eskwela, madalas nitong sabihin lamang ay tingnan natin o lumipas din iyan, at pakiramdam niya noon ay hindi sapat. Ngayon ay naiintindihan niyang may mga tao palang hindi agad sumasaklolo sa salita, dahil alam nilang minsan, ang pinakakailangan ay hindi payo kundi espasyong hindi ka agad huhusgahan kapag hindi mo pa kayang buuin ang sarili mong isip. Pagsikat ng araw, tumunog ang cellphone niya. Mabilis ang tibok ng puso niya nang makita ang pangalan ni Danilo, ngunit hindi siya agad sumagot. Hinayaan niya muna ang ikatlong ring bago pindutin. Hello? Nasaan ka? Parehong tanong na naman, ngunit ngayon ay may ibang bigat na, marahil dahil may lumipas ng isang gabi. Dito pa rin. Uuwi ka ba? Tanong lang iyon sa ibabaw, ngunit alam niya ang ilalim, umupo siya ng tuwid. Hindi ko pa alam. Tahimik si Danilo sa kabilang linya. Hindi mo pa alam, ulit nito. At naroon ang malamig na pagtawa sa pagitan ng mga salita. Napakadali pala para sa'yo. Ano? Iyong umalis, iyong magpaiwan, iyong ipahiya ako. Napapikit siya. Nariyan na naman ang pagpapalit ng bigat mula sa ginawa nito tungo sa naramdaman nito. Ilang beses na niyang nakita ang daang iyon. Kapag siya ang nasaktan, mapupunta ang usapan sa kung paano nasaktan si Danilo sa reaksyon niya. Kapag siya ang natakot, mapupunta sa kung paano siya naging dahilan para maging galit ito. At kapag may ginawa siyang maliit na paglihis, biglang siya na ang may nilikhang kahihiyan. Hindi kita pinahiya, sabi niya, ngunit naramdaman niyang mahina pa rin ang tinig niya kumpara sa tigas ng salitang gusto niyang bitawan. Nagpunta lang ako rito. Nang hindi nagpapaalam, nagpaalam ako,
Hindi iyon pagpapaalam, pamimilit iyon, humigpit ang hawak niya sa tasa. Mainit pa ang salamin ngunit hindi na niya iyon iniinda. Sa kabilang dulo ng kusina, tahimik ang ina niya ngunit alam niyang naririnig nito ang karamihan. Danilo, sabi niya, pinipilit na huwag lumubog sa bilis ng puso niya. Uuwi ako mamaya para kunin ang gamit ko. Pagkasabi niya noon ay para siyang natigilan sa sariling boses. Hindi naman niya pinlano ang eksaktong pangungusap, hindi rin niya iyon lubos na inisip sa magdamag, ngunit nang lumabas, may bigat iyong totoo. Anong gamit? Tanong ni Danilo, mas mababa ngayon ang boses. Mga kailangan ko lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya sumagot. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na may ilang pinto na kapag nakabukas na, hindi mo na basta maisasara sa dating anyo. Pupunta ako riyan mamaya, sabi lamang niya. Pag-usapan natin. Walang pag-uusapang ganyan sa telepono. Danilo, umuwi ka. Ngayon. Hindi siya sumagot agad, narinig niya ang sarili niyang hininga, ang mahinang kalansing ng kutsara mula sa kamay ng ina niya, ang ugong ng tricycle sa labas. Mamaya, sabi niya sa wakas. Ibinaba niya ang tawag bago pa muling bumalik ang lumang reflex niyang manuyo, magpaliwanag, magsabing huwag ka nang magalit. Ilang segundo siyang nakaupo roon pagkaraan, halos hindi gumagalaw. Napansin niyang nanginginig muli ang kamay niya ngunit ibang panginginig na ito kaysa kahapon. Hindi man nabawasan ang takot. May kasabay na pagkapagod na parang lampas na siya sa ilang lumang antas ng pag-aatubili at wala nang saysay balikan ang bawat hakbang upang tanungin kung tama ba. Kakain ka na, mahinang sabi ng ina niya. Umiling si Lyra. Ma, huminto ang matanda sa pag-aayos ng plato. Pupunta ako roon mamaya. Walang agad na reaksyon sa mukha nito maliban sa bahagyang pagkakakunot ng noo. Mag-isa, oo. Gusto mo bang samahan ka ng papa mo? Mabilis ang pag-iling niya. Marahil mas mabilis kaysa kailangan. Ayoko ng gulo. Hindi sinabi ng ina niya ang nasa mukha nito na may gulo na kahit wala pa silang ginagawa. Sa halip ay naupo ito sa tapat niya at dahan-dahang pinunasan ang basang kamay sa laylayan ng duster. Kung pupunta ka, sabi nito, huwag mong hayaang mapag-isa ka sa isip mo roon. Kapag gusto mo nang umalis, umalis ka. Napatingin si Lyra. Simpleng payo lamang iyon, ngunit natamaan siya roon. Dahil sa totoo, ilan na bang taon siyang napag-isa sa loob ng mga usapang kay Danilo lang umiikot ang lohika? Ilang beses na ba niyang pinili ang pagnanahimik hindi dahil iyon ang gusto niya, kundi dahil kapag nagsalita siya, parang kusa nang bumabaluktot ang isip niya para tanggapin ang bersyong inihahain nito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, amin niya. Hindi mo kailangang sabihin lahat, sabi ng ina niya, sabihin mo lang iyong totoo para sayo. Napahawak si Lyra sa gilid ng bangko. Iyong totoo para sayo. Napakadaling pakinggan, ngunit mahirap para sa isang taong matagal nang tinuruang pagdudahan ang sariling pakiramdam. Habang lumalalim ang umaga, unti-unti ring sumisikip ang dibdib niya. Tinulungan niya ang ina niyang mag-ayos ng kusina, nagsampay ng ilang labang tuwalya, tiniklop ang kumot sa lumang silid, lahat ay may galaw ngunit walang buong presensya ang isip. Tuwing makatatapos siya ng isang gawain, bigla na naman siyang titigil at tatanungin ang sarili. Pupunta ba talaga siya? Baka mas mabuting huwag na. Baka pwedeng magpalipas muna ng ilang araw. Baka pwedeng hintayin niyang si Danilo ang lumamig. Baka sa pag-uwi niya ng hindi handa ay lalo lamang titindi ang lahat. Ngunit kasunod ng bawat baka ay ang parehong larawan, ang gate na may bagong kandado, ang kamay ni Danilo sa cellphone niya, ang tanong na sino ang nagsabi sa'yo na pwede. At sa bawat balik ng mga larawang iyon, nararamdaman niyang hindi na kayang iligtas ng pagpapaliban ang kahit ano. Bandang 10:00, lumapit ang ama niya habang inaayos ang radyo sa sala at sinabi sa karaniwang tono lamang, maghatid ako sa'yo hanggang kanto kung gusto mo. Hindi siya sumagot agad, kaya ko na. Tumango ang ama niya, hindi na milit, ngunit sa pagtalikod nito ay may kung anong pagbigat sa dibdib niya. Hindi niya gustong gawing laban ng buong pamilya ang bagay na ito. Hindi niya gustong maramdaman ni Danilo na pinagkakaisahan siya. At marahil, sa mas masakit na bahagi ng katotohanan, may hiya pa rin siyang dalhin ng lantad ang sitwasyon niya sa mga taong matagal nang nag-aabang ng tahimik. May bahagi sa kanya na gusto pa ring magmukhang may kaya siyang ayusin ng hindi lubusang nagpapatulong. Bago mag-11:00, naghanda na siya. Isang maliit na bag lamang, hindi maleta, hindi malaking desisyon ang itsura sa paningin ng iba. Naglagay siya ng 2 blouse, ilang panloob, isang maliit na tuwalya, charger, at ang lumang lata ng ointment na palagi niyang dala kapag sumasakit ang batok niya.
Habang naglalagay siya ng mga gamit, ilang beses niyang naiisip na parang sobra naman ito para sa simpleng pag-uwi lang para makipag-usap. Ngunit hindi niya inaalis ang mga iyon. Hindi pa rin niya tinatawag na pag-alis ang ginagawa niya, ngunit hindi na rin niya kayang magkunwari na ordinaryong pagdalaw lang ito. Pagsapit niya sa bahay nila, tirik na ang araw at mas malinaw ang kupas sa pintura ng gate kaysa dati niyang natatandaan. Nasa loob ang motor ni Danilo, nakasandal sa karaniwang pwesto, at nakapatay ang telebisyon sa sala. Kumalabog ang dibdib niya nang buksan niya ang pinto sa likod. Hindi niya ginamit ang harap, wala nga siyang susi roon, at sa katotohanan iyon, ay muling kumirot ang isang bahagi ng isip niyang ayaw nang palampasin ang mga simbolo ng pagkakakulong kahit gaano kaliit ang anyo. Pagpasok niya sa kusina, naroon si Danilo, nakaupo sa mesa, nakaharap sa kanya na parang matagal nang naghihintay. Walang sigaw, walang kalat, walang eksenang agad pumutok. Marahil iyon ang dahilan kung bakit mas naramdaman niyang lumamig ang mga daliri niya. Ang tagal mo, sabi nito. May ginawa pa ako roon, tumingin ito sa bag niya, saka sa mukha niya. Ano iyan? Mga gamit ko. Para saan? Inilapag niya ang bag sa ibabaw ng upuan. Doon muna ako kina mama, tahimik si Danilo. Sa tahimik na iyon, naramdaman ni Lira ang dating urge na bawiin ang sinasabi, paliitin, gawin ito ngayong araw lang, hanggang bukas lang, para lang malinaw ang isip ko. Ngunit hindi niya agad ginawa. Nakatingin siya sa asawa, at sa unang pagkakataon ay sinubukan niyang huwag unahan ang pangangatwiran nito sa sarili niyang isip, doon muna ako, ulit niya. At anong ibig sabihin ng doon muna? Kailangan ko ng layo. Sumandal si Danilo sa upuan at pinagsalikop ang mga daliri. Isang kilos na alam niyang hudyat ng pagpipigil nito sa galit. Layo sa ano, sa ganito, ganito. Umangat ng bahagya ang boses nito, hindi pa malakas ngunit may tigas na. Anong ganito? Huminga si Lira. Ito na marahil ang sandaling pinakakinatatakutan niya mula pa kahapon. Hindi dahil maaaring manakit si Danilo sa pisikal na paraan. Bagaman hindi niya rin iyon tuluyang maiaalis sa isip kundi dahil alam niyang sa loob ng ganitong usapan, kayang baluktutin ng asawa niya ang kahulugan ng lahat, hanggang siya na mismo ang mahiyang magsabi ng totoo. Iyong hindi ako makapunta kung saan ko gusto. Talaga, putol ni Danilo. Kung saan mo gusto, iyong lagi kong kailangang magpaliwanag. Mag-asawa tayo. Malamang. Hindi ganoon. E paano? Tumayo ito. Hindi mabilis. Masahol minsan ang dahan-dahan dahil pinapahaba nito ang oras ng pagdatal ng takot. Sabihin mo nga sa akin, Lira, ano bang ginawa ko sa'yo na parang kriminal ako sa sarili kong bahay? Naroon na naman ang pamilyar na bangin. Alam niyang kapag sumagot siya ng kulang, sasabihin nitong wala siyang konkretong masabi. Kapag sumagot siya ng diretsyo, pipiliin nito ang isang salita at doon iikot ang buong usapan hanggang malimot ang kabuuan. Pinapalitan mo ang mga kandado ng hindi ko alam. Para sa seguridad, tinitingnan mo ang cellphone ko, asawa kita. Hindi mo ako pinapapunta sa pamilya ko. Hindi kita pinipigilan, inaayos ko lang ang oras. Napapikit siya. Narito na nga, ang lahat ay may paliwanag na parang siya ang masyadong makitid ang pag-intindi. Danilo, sabi niya, at pakiramdam niya, ay pinipiga ang boses mula sa isang masikip na sisidlan. Hindi ito normal. Matagal siyang tiningnan ni Danilo. Pagkatapos ay tumawa ito, mahina ngunit mapakla. Sino ang nagsabi? Iyong nanay mo. Hindi siya sumagot. Iyan ang problema, kapag masyado kang nagpupunta roon, tuloy nito. Pinupuno ka ng kung ano-anong ideya. Hindi nila ako pinupuno. Talaga, bakit ka biglang may mga salitang ganyan? Dahil nararamdaman ko. Mabilis ang sagot niyang iyon, at pagkasabi pa lamang niya ay para siyang nasindak sa sarili. Hindi ito perpektong linya, hindi ito matinong argumento. Ngunit totoo, sa loob ng napakaraming taong ginugol niyang inuunahan ang paglihis sa loob ng usapan. Tila ngayon lang niya hayaang may isang pangungusap na manggaling sa pinakasentro ng pakiramdam niya nang hindi muna sinasala sa magiging reaksyon nito. Nararamdaman mo, ulit ni Danilo, at ngayon tila mas napikon pa sa salitang iyon kaysa sa ano paman. Kaya pala, pakiramdam. Pakiramdam mo lang. Hindi lang pakiramdam. Ano pa, binugbog ba kita, pinagkaitan ba kita ng pagkain? May ibang babae ba ako? Nagbisyo ba ako? Bawat tanong ay parang bato na inihahagis hindi para makuha ang sagot, kundi para malunod sa bigat ng sarili nitong listahan, ang anumang mas payak ngunit mas malalim na pinsala. Hindi mo kailangang gawin lahat ng iyan para masaktan ako, sabi ni Lira. Sa sandaling iyon, may bumago sa mukha ni Danilo, hindi lubos na pagkalito, kundi parang biglang nakita nitong hindi na sapat ang mga lumang daan.
Lumapit ito ng ilang hakbang. Masaktan ka, sabi nito, mas mababa ulit ang boses. Ako ang nasaktan dito, ako ang iniwan, ako ang hindi mo nirespeto. Hindi na siya umatras agad, bagaman kumakabog ang dibdib niya. Hindi ko na kaya, sabi niya. Anong hindi mo na kaya? Ganito, ganito na naman. Ngumisi ito, ngunit wala roong tuwa. Napaka-convenient talaga ng mga salitang walang laman. May laman iyon para sa akin. Para sa'yo. Hinawakan ni Danilo ang sandalan ng upuan, mahigpit, at doon niya napansin ang ugat sa braso nitong lumitaw. Lahat na lang para sa'yo nitong mga araw. Pakiramdam mo, oras mo, pamilya mo. Kailan ka ba natutong isipin din ako? Napatingin si Lira sa sahig. Hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil ang ganyang tanong ay may lumang bisa sa kanya. Kaya nitong pukawin ang buong archive ng mga pagkakataong siya ang humingi ng tawad kahit hindi naman malinaw ang pagkakasala. Siya ang nag-adjust ng sariling oras. Siya ang umiwas sa alitan sa ngalan ng atin. Palagi kitang inisip, mahinang sabi niya. Hindi nga, oo. Kung oo, bakit ka umalis? Dito niya naramdaman ang pinakamapait na simpleng katotohanan. Sa isip ni Danilo, ang pinakamalaking sugat ay hindi ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa nito sa kanya, kundi ang isang beses niyang tumangging umuwi sa oras na ipinatawag siya. Kasi kailangan ko. Hindi mo kailangan. Kailangan ko. Hindi mo lang kinaya na masabihan ng hindi. Tumayo ng tuwid si Lira. Sa puntong iyon, may kakaibang pagod na humalo sa takot niya. Pagod na hindi dramatiko, hindi mapanghimagsik sa anyo, kundi pagod ng isang taong paulit-ulit dinala sa parehong bilog at biglang napansing kahit gaano siya kaayos magsalita. Babalik at babalik pa rin ang usapan sa kapangyarihang gustong panatilihin ng nasa kabila. Ayoko ng pag-usapan kung anong kinaya ko o hindi, sabi niya. Sinasabi ko lang sa'yo na doon muna ako. Tumawa si Danilo, mas malinaw ngayon ang tigas. At sa tingin mo papayag ako? Hindi na niya agad na malayan kung ano ang pinakaunang gumalaw sa loob niya, galit ba, hiya, o ang biglang paglilinaw na mismong ito ang pinakabuod ng lahat. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo, sabi niya. Tahimik. Malaki ang bahay nilang hindi naman kalakihan, ngunit sa katahimikang sumunod ay para bang kumupot ito sa paligid nila. Si Danilo ang unang kumilos, hinawakan nito ang bag ni Lira at inilayo sa kanya. Hindi iyon marahas sa paraang makakabutas ng balat. Ngunit sapat na mariin upang magising ang matagal nang naipong takot sa katawan niya. Hindi ka aalis na parang ako ang masama, sabi nito, bitawan mo, hindi. Lumapit si Lira at hinila ang bag, ngunit mas malakas si Danilo at hindi nito binitawan. Saglit na nagkabuhol ang mga kamay nila sa strap, at doon, sa simpleng paghilaang iyon, naramdaman niya ang biglang pagtaas ng init sa buong katawan. Hindi dahil sa bag, kundi dahil sa pinakahayag na anyo ng katotohanang matagal nang nakabalot lamang sa mga salita at himig. May bagay itong hawak at hindi ito naniniwalang may karapatan siyang kunin iyon pabalik. Danilo, sabi niya, at ngayon ay mas matatag ang boses kaysa inaasahan niya, bitawan mo. Tinitigan siya nito ng ilang segundo. Pagkatapos ay binitiwan din, pero kasabay ng isang marahas na tulak sa bag kaya tumama iyon sa gilid ng mesa at nabuksan. Kumalat sa sahig ang charger, tuwalya, isang blouse, at ang lumang susi na matagal na niyang dala ng walang silbi. Pareho silang napatingin doon. Sa lahat ng bagay na posibleng gumulong palabas ng bag, iyon pa, napayuko si Lira at sa pagkakita sa lumang susi sa tiles, ay para siyang nahubaran ng isang maliit na lihim. Ngunit hindi ng insulto si Danilo. Hindi ito nagtawa. Sa halip ay umuko ito, pinulot ang susi, at itinapat sa palad. Ito pa rin. Tanong nito, napakababa ng boses. Ano, Lira? Inaabangan mo bang bumalik sa dati? Hindi niya alam kung bakit biglang nangilid ang luha niya sa pangungusap na iyon. Marahil dahil sa unang beses, may salitang lumapit sa talagang dinadala niya sa bulsa. Hindi naman ang dati mismo ang gusto niyang balikan. Hindi rin niya lubos na alam kung mayroon nga bang dati na malaya. Ngunit ang lumang susi ay matagal nang naging bagay na hindi niya maipaliwanag, paalala, ebidensya, o simpleng hawak lamang sa ideya na may isang bersyon ng buhay na minsang hindi kailangang ipasok sa tamang tono para payagang umiral. Hindi, sabi niya. Kung hindi, bakit nasa bag mo ito? Umupo siya sa gilid ng upuan, biglang napagod, hindi ko alam. At iyon ang totoo. Hindi niya alam kung gaano karaming bahagi ng sarili niya ang patuloy pa ring nag-iingat ng mga bagay na wala ng gamit dahil takot siyang tuluyang mawalan ng patunay na may iba siyang pagkakakilanlan, bukod sa anyong unti-unting itinakda sa kanya ng asawa. Nakatingin pa rin si Danilo sa susi,
pagkatapos ay ipinatong niya ito sa mesa, marahan. Hindi mo rin alam, sabi nito, iyan ang problema sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang gusto mo, tapos kapag nalilito ka, ako ang nagmumukhang masama dahil sinusubukan kong ayusin ang lahat. Pagod na si Lira sa salitang ayusin. Parang anumang pihit, anumang higpit, anumang pagsara ay pwedeng tawaging pag-aayos kung ang may hawak ng tornilyo ang siyang nagsasalita. Hindi mo inaayos, sabi niya, halos pabulong, kinokontrol mo. Doon sa wakas talaga nag-iba ang mukha ni Danilo. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagwala. Mas masahol marahil sa kanya na nakita niya ang paraan ng paglamig ng mata nito. Ang tila tahimik na pag-iwas ng anumang natitirang pagkukunwari. Iyon ang sabi nila sa'yo. Hindi. Sino? Ang nanay mo? Iyong kapatid mo? Ako ang nagsasabi. Hindi mo iyan kayang isiping mag-isa. Hindi na niya nasalo ang maikling pagtawa, mapait. Ayan na naman. Ano? Iyong parang wala akong sariling isip hanggat hindi umaayon sa gusto mo. Huminga ng malalim si Danilo at tumalikod ng ilang hakbang, saka bumaling muli. Sige, sabi nito. Kung gusto mo talagang umalis, umalis ka. Pero huwag ka nang bumalik dito na parang may dapat pa akong ayusin para sa'yo. Ang mga salitang iyon ang maaaring hinintay niyang marinig sa isang malinaw na antas pahintulot sa anyo ng pagtataboy, marahil, o pagbabanta na maaari niyang gamitin upang tuluyang lumayo. Ngunit nang dumating, hindi iyon nagdulot ng ginhawa. Sa halip ay may bahagyang sakit na parang may pinunit sa loob niya. Dahil gaano man kasikip ang buhay nila nitong mga huling taon, doon pa rin nakaimbak ang maraming ordinaryong alaala. Ang unang kalan na sabay nilang binili, ang kurtinang siya ang pumili, ang mangkok na nabasag nila nang nagtawanan isang gabing napaso siya sa bagong mantika. Nakakagalit minsan na ang mga lugar na nananakit ay may kakayahang maglaman din ng maliliit na kabutihang nakadikit sa mga bagay. Hindi ko alam kung babalik pa ako, sabi niya, at sa mismong sandaling iyon ay totoo iyong pangungusap sa paraang hindi tiyak ngunit buo. Siya, ulit ni Danilo, pero tandaan mo, ikaw ang may gusto nito. Naroon na naman ang huling pagtatangka na ipako ang buong bigat sa dibdib niya. Sa ibang araw, sa ibang bersyon ng sarili niyang mas madaling mataranta, marahil kakapit na naman siya roon at pagdududahan ang bawat hakbang. Ngunit ngayong nakakalat ang ilan niyang gamit sa sahig, nandoon ang lumang susi sa mesa, at ramdam niya ang pagod ng boses niyang ilang araw nang hindi naganap ang tulog. May isang bahagi sa kanya na biglang tumangging akuin ang kabuuan ng kasalanang iyon. Hindi, sabi niya, hindi malakas, hindi mahaba, ngunit malinaw, hindi lang ako. Kinuha niya ang mga gamit sa sahig, isa-isa, mahinahong hanggat kaya. Hindi siya nagmamadali, bagaman gusto ng katawan niyang tumakbo na lamang palabas. Inayos niya ang charger, tinupi ang blouse, inilagay ang tuwalya, huli niyang kinuha ang lumang susi. Saglit niya iyong pinagmasdan sa palad. Saka ipinuwesto sa ibabaw ng mesa, imbes na ibalik sa bag. Hindi niya planong gawin iyon pagpasok niya, ngunit nang sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi na niya ito kailangang dalhin. Hindi bilang simbolo ng pagbabalik, hindi bilang paalala ng sarili, hindi bilang amuleto laban sa pagdududa, marahil dahil wala ng kandadong aakmaan yun. Marahil dahil ang bagay na gusto niyang mabawi ay hindi nakasentro sa isang lumang metal kundi sa kakayahang magsalita nang hindi mo na hinihingi ang pahintulot sa sariling damdamin. Napatingin si Danilo sa susi, ngunit wala nang sinabi. Isinukbit ni Lira ang bag sa balikat, dumaan sa kusina, at saglit na tumigil sa may pinto sa likod. Hindi siya lumingon agad. Sa likod niya ay naroroon ang bahay na minsang inakala niyang magiging sarili niyang mundo at ngayoy mas kilala niya bilang lugar ng unti-unting pagliit. Sa harap niya ay ang makitid na daanan, ang araw na mataas na, ang kahihiyang baka may makakita, ang takot na hindi pa rin nawawala. Lira, tawag ni Danilo. Tumigil siya ngunit hindi lumingon. Kapag umalis ka ngayon, sabi nito, huwag mong isipin na madali ang lahat sa kabila, hindi pagbabanta lamang ang tinig nito. May halo roong pagod, galit, at marahil isang bagay na pinakamalapit sa totoo nitong takot. Sa maikling sandaling iyon, naisip ni Lira ang lahat ng maaaring tama sa sinabi nito. Hindi magiging madali, magiging masikip sa bahay ng mga magulang niya, magtatanong ang mga tao. Mag-iiba ang tingin ng ilang kamag-anak, magkakaproblema sa pera, may mga gabing baka siya mismo ang magduda kung tama ba ang ginawa niya, at marahil, sa mga susunod na araw, mamimiss niya pa rin ang ilang ordinaryong kilos ni Danilo, nang hindi ibig sabihing gusto niyang balikan ang buong buhay na iyon. Ngunit ang kabaligtaran ng mahirap ay hindi palaging tama. Alam ko, sabi niya. Saka siya lumabas. Sa daan pabalik sa bahay ng mga magulang niya, hindi siya umiyak,
hindi dahil matapang na siya bigla, kundi dahil tila may bahaging manhid pa rin sa lawak ng nangyari. Naramdaman niya ang araw sa batok, ang alikabok sa tsinelas, ang bigat ng bag na hindi naman mabigat. Nang makarating siya sa tapat ng bahay nila at makita ang inang naghihiwalay ng mga dahon ng malunggay sa may lilim, saka lamang siya pinanghinaan ng kaunti. Tumingin ang ina niya, nakita ang bag, saka ang mukha niya, wala itong agad na sinabi. Tumayo lamang at lumapit. Andito na ako, sabi ni Lyra, at sa simpleng pangungusap na iyon ay bigla niyang naramdaman ang lubusang pagod ng magdamag, ng umaga, ng pagpunta at pag-uwi. At marahil pati ng maraming taon na naglakad siya ng dahan-dahan sa loob ng buhay, na kailangan laging tantiyahin, hinawakan siya ng ina sa magkabilang braso. Oo, sabi nito, andito ka na. Sa mga sumunod na oras, walang dakilang pa siya, walang agarang plano, naghain ang ina niya ng tanghalian kahit hapon na. Umuwi ang ama niya na may dalang sardinas at tahimik na nagkumpuni ng sirang kawit sa bintana. Sinika, nang gisingin upang ihatid pabalik sa bahay nila ni Alan. Niyakap siya at tinanong kung kailan ulit siya pupunta. Malapit na, sabi ni Lyra, at hindi niya alam kung saang bagay iyon totoo sa muling pagdalaw, sa pag-unlad ng sitwasyon, o sa paglapit ng mga araw na kailangan pa niyang harapin. Nang gabing iyon, sa dating silid na muli niyang tutulugan, nakahiga siyang nakatingin sa kupas na kisame at iniisip na wala namang himala ang nangyari. Nandoon pa rin ang takot. Nandoon pa rin ang hiya. Nandoon pa rin ang posibilidad na bukas, o sa makalawa ay tatawag si Danilo, minsan malambot, minsan malamig, at sa bawat tawag ay may ilang lumang bahagi sa kanya na gugustuhing sumagot sa paraang dati. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isa pang bagay na hindi niya maitanggi ngayon, nang minsan siyang nagsalita mula sa sarili niyang pakiramdam, at hindi lamang mula sa pangambang baka may magalit. May nabasag na anyo ng katahimikan na matagal nang nakapulupot sa kanya. At kahit hindi pa malinaw ang susunod, hindi na niya lubos na maibabalik ang dating paraan ng pagtawag sa takot na iyon, sa ibang pangalan. Sa mga sumunod na araw, iyon ang salitang pabalik-balik sa isip ni Lyra sa mga oras na hindi naman niya sinasadyang pag-isipan ang kahit ano kapag nagsasampay siya sa likod ng bahay ng mga magulang niya at tumutulo sa siko niya ang tubig mula sa bagong laba. Kapag nagbabalat siya ng bawang sa kusina habang nakikinig sa radyo ng ama niyang palaging mahina ang volume na para bang ayaw nitong ipaalam sa buong kapitbahayan ang pinakikinggan nito. Kapag pinapanood niya si Nika na dumaraan sa tapat tuwing hapon sakay ng bisikleta ng pinsan at biglang sisigaw ng tita, bago muling mawala sa kanto. Pangalan. Matagal niyang ginamit ang iba't ibang salita para sa buhay nila ni Danilo Istricto, maselan, mainitin ang ulo, protective, mahirap lang kausap kapag pagod, hindi marunong magpaliwanag, seloso ng kaunti, sanay lang manguna na para bang kung sapat ang dami ng maliliit at hindi ganap na salitang iyon. Hindi na niya kailangang lumapit sa mismong salitang mas buo at mas masakit. Ngunit ngayong wala siya sa bahay nila, kahit pansamantala pa lamang at hindi pa niya alam kung hanggang kailan, napapansin niyang ang bawat luma niyang katawagan ay tila damit na hindi nakasya sa nakikita niyang malinaw. Hindi naman agad naging matapang ang mga sumunod na araw. Sa totoo, may mga umaga pang nagigising siya na ang unang naiisip ay umuwi na lang ng maaga, bago pa ito lumaki, bago pa may makaalam ang ibang tao, bago pa maging mas mahirap ipaliwanag ang bakit. Minsan, habang nagtitimpla siya ng kape sa bahay ng mga magulang niya, naiisip niyang baka nga pinalalaki lang niya ang lahat. Wala namang sugat sa balat niya, wala namang pulis, wala namang eksenang makakakuha ng simpatiya sa mga taong mahilig lamang makinig, kapag may malalaking salitang pwedeng ikwento sa iba. Sa loob ng mga ganoong pag-aalinlangan, halos maramdaman niyang bumabalik ang lumang ugali niyang paliitin ang sariling sakit hanggang magkasya iyon, sa anyo ng matiis naman. Ngunit sa bawat pagtatangka ng isip niyang gumawa muli ng ganoong liit na kahon, may babalik na imahe, ang bagong kandado, ang tanong na sino ang nagsabi sa'yo na pwede, ang bag na hinila sa kamay niya, ang malamig na katiyakang nasa boses ni Danilo nang sabihin nitong hindi niya kayang isipin ang ganoong bagay mag-isa, at sa tuwing dumarating ang mga iyon, muli niyang nararamdaman na hindi na talaga niya maipapasok sa dating pangalan ang lahat ng iyon nang hindi nagsisinungaling sa sarili. Hindi naman siya pinilit ng mga magulang niya na magpasya agad. Marahil may sariling takot din ang mga ito, na kapag minadali nila, baka umurong siya at maramdaman niyang pati sa bahay na ito, ay may mga kamay na gustong humila sa direksyon na hindi pa niya kaya. Kaya ang ama niya ay nagpatuloy sa mga karaniwang gawaing nag-ayos ng sirang bisagra,
Pumunta sa palengke, nakipagkwentuhan ng kaunti sa kapitbahay tungkol sa presyo ng bigas at ulan at ang ina niya na may nagluto, naglinis, nagtanong lamang kung kumain na ba siya. Kung sasabay ba siya sa pagpunta sa tindahan, kung gusto ba niyang magpahinga sa hapon, subalit sa likod ng gayong karaniwan, may tahimik na pag-aalalay na hindi kailangang ilarawan pa. Kapag tumutunog ang cellphone ni Lira at makikita nitong si Danilo ang tumatawag, hindi ito lalapit para makinig ngunit bigla na lamang magiging mas mabagal ang kilos sa kusina, mas malapit ang distansiya ng katawan, na para bang handa itong tumugon kung sakaling marinig nito ang bagay na hindi na kayang saluhin ng anak mag-isa. Sa unang 2 araw, hindi sinagot ni Lira ang halos lahat ng tawag ni Danilo. Isang umaga, 2 missed call lamang at isang mensaheng, "Umuwi ka na. Hindi na ako makikipag-away." Sa tanghali ng araw ding iyon, sumunod ang isa pa. "Kailangan lang nating mag-usap ng maayos," gaya ng inaasahan niya. Nang sumapit ang gabi at hindi pa rin siya sumasagot, nagbago ang tono, "Hindi pwedeng ganyan ka na lang. May bahay ka rito. May responsibilidad ka." Tinitigan niya ang screen ng matagal bago inilapag ang cellphone sa tabi ng unan. Noon pa man, kabisado na niya ang paglipat-lipat ng himig ni Danilo, mula pakiusap tungo sa pag-aangkin, mula pagpapakalma tungo sa paniningil, mula lambot tungo sa pagsikip. Hindi naman laging tuwid ang pagkakasunod, minsan maghahalo pa nga ang mga iyon sa loob ng iisang mensahe, at marahil iyon ang dahilan kung bakit mas matagal siyang naligaw sa mga taon nilang magkasama. Ngunit ngayong hindi niya nakikita ang mukha nito habang binabasa ang mga salita, may kakaibang kalinawan siyang naramdaman. Sa pahina ng screen, mas lantad ang paraan ng pag-ikot ng bawat pangungusap pabalik sa kapangyarihang gustong panatilihin nito. Sa ikatlong araw, matapos ang mahabang tahimik sa pagitan nila, tumawag si Danilo sa oras na kasasampay lamang niya ng mga damit sa likod. Sinalo niya ang tawag hindi dahil handa na siya, kundi dahil napagod na rin siyang hulaan kung anong anyo naman ang darating susunod. "Hello." Ilang segundo munang walang nagsalita, narinig lamang niya ang mahinang ugong ng bentilador sa kabilang linya. "Kumusta ka riyan?" Tanong ni Danilo sa wakas, at halos hindi niya nakilala ang lambot sa boses nito. Ganoon nga ito kapag may gusto pa ring ibalik sa dating posisyon nang hindi kailangang amining may nasira. "Ayos lang," sagot niya. "Bakit hindi ka sumasagot?" "Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kaya nga kailangan nating mag-usap." Hindi siya sumagot agad, pinisil niya ang basang damit sa palad kahit wala namang dahilan. "Nag-usap na tayo." "Hindi." "Nagsagutan tayo." Napapikit siya. Kung ibang araw, baka tumalab sa kanya ang ganitong linya iyong parang may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng gulo at pag-aayos, at siya ang pumili ng mali, ngunit hindi na ganoon kabisa ngayon. "Ano bang gusto mong sabihin ko?" tanong niya. May buntong hiningang narinig sa kabilang linya, "Na umuwi ka, na ayusin natin ito ng tayo lang." Ang dami ng nakikisawsaw. Walang nakikisawsaw. Talaga, bakit nagbago ka? Hindi niya inaasahang masasaktan pa rin siya sa madaling tanong na iyon. Marahil dahil sa ilalim nito ay ang dating paniwalang wala siyang sariling pag-iisip hanggang may ibang maglagay ng salita sa bibig niya. "Hindi ako biglang nagbago," sabi niya. "Matagal na ito." Tahimik muli si Danilo. "Kung matagal na," sabi nito sa wakas, "bakit ngayon mo lang pinalaki?" "Hindi ko pinalaki, Lira." May bahagyang pagod ngayon ang boses nito. "Lahat ng mag-asawa may away, hindi pwedeng sa tuwing hindi mo gusto ang takbo ng usapan, lalayas ka." Ang salitang layas ay sumabit sa dibdib niya. Hindi iyon ang tawag niya sa ginawa niya, pero alam niyang sa bibig ni Danilo, mahalaga ang pagpili ng ganoong salita, dahil ginagawang kapritsyo ang isang bagay na para sa kanya'y matagal ng bigat. "Hindi ako lumayas," sabi niya. "Umalis ako kasi kailangan ko ng layo." Paulit-ulit mo iyang sinasabi pero hindi mo rin maipaliwanag ng maayos. Hindi lahat nasusukat sa paliwanag na gusto mo. Pagkasabi niya noon ay sandaling nanahimik si Danilo, pagkatapos ay tumawa ng mahina, iyong tawang walang kasiyahan kundi may maliit na gilid ng panunuya. "Talagang marami kang natutunan riyan." Dati, ang ganitong parinig ay sapat na upang mapuno siya ng hiya at agad niyang ipagtanggol ang pamilya niya, ipaliwanag na wala silang kinalaman, na huwag silang idamay, na sarili niyang isip ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, napagod na siyang patunayan sa kanya ang karapatan niyang magkaroon ng sariling pangalan, ang nararamdaman niya. "Hindi na ako makikipagtalo tungkol diyan," sabi niya. "Uuwi ka ba o hindi?" Diretsyong tanong nito. Naramdaman niya ang lumang takot sa tapat ng tuwirang pangungusap. Ganoon si Danilo kapag gusto na nitong ilapit ang usapan sa dulo, kung saan may isang sagot na lamang ang pwedeng ibigay, at anumang pag-atras ay magmumukhang kapalpakan.
Hindi pa, sabi niya. Hanggang kailan? Hindi ko pa alam. Hindi pwedeng hindi mo alam. Umangat ng kaunti ang boses nito. May bahay tayo, may mga gamit ka rito, may utang pa sa appliances. Hindi pwedeng basta ka na lang mawawala. Tumingin si Lira sa lumang semento ng bakuran, sa mga patak ng tubig mula sa bagong laba. Hindi naman ako nawawala. Ano ito? Paghinga. Hindi niya planong sabihin ganoon, ngunit nang lumabas ang salita, totoo iyon sa paraang hindi niya na kailangang bawiin. Muli, tahimik si Danilo. Sa dulo ng katahimikang iyon, naramdaman ni Lira ang sariling dibdib na parang unti-unting lumuluwag kahit hindi pa gumagaan. Sige, sabi nito sa huli, malamig na ngayon. Kung iyan ang gusto mo, mag-isip ka, pero huwag mong asahan na madaling ibalik ang lahat kapag tapos ka ng magpaka-importante. Ibinaba nito ang tawag. Matagal siyang nakatayo roon pagkaraan, hawak ang cellphone, at nakikinig sa mahinang pagaspas ng mga sinampay sa hangin. Hindi niya alam kung alin ang mas malakas sa kanya ng mga oras na iyon, ang lungkot ba o ang kakaibang pananahimik na dumarating kapag sa wakas ay may isang bagay kang hindi na kailangang pagdudahan sa sarili mo. Sapagkat malinaw sa tawag na iyon na wala talagang pag-uusap na ang hangad ni Danilo ay makita siya. Ang gusto nito ay makita siyang bumalik sa dating ayos. At ang dating ayos, gaano man karami ang maliliit na kabaitan at pamilyar na kilos na nakadikit doon, ay siya ring ayos na unti-unting gumawang banyaga sa sariling pakiramdam niya. Pagkatapos ng tawag, nang maabutan siya ng ina niya sa likod habang nagsasampay pa rin ng tuyong tuwalya na hindi naman kailangang isampay muli, naupo siya sa mababang bangko at tahimik na umiyak. Hindi marahas, hindi katulad ng pag-iyak sa mga pelikulang may hikbi, at malakas na pag-amin, mababa lamang, parang may umaagos na pagod mula sa likod ng mata. Umupo ang ina niya sa tabi niya, ngunit hindi agad humawak. Tinawagan ka, tumango si Lira. Galit, minsan hindi, mas mahirap minsan iyong hindi. Napatingin siya sa ina. May bahagyang ngiti sa gilid ng bibig nito, ngunit hindi iyon tuwa, marahil pagkilala lamang sa bagay na hindi bago sa maraming babae, ngunit laging parang sariwa kapag sa sariling anak na nangyayari. Ma, sabi ni Lira pagkaraan ng ilang sandali, ang dali lang ba para sa iba na sabihin kung ano ang nangyayari sa kanila? Inisip muna ng ina niya ang sagot. Hindi, sabi nito. Lalo na kung matagal nang pinapaniwala sa'yo na kulang ka sa intindi. Sandaling hindi nakapagsalita si Lira. Sa mga nakalipas na araw, marami na siyang naisip na parang kanya lamang, ngunit nang marinig niyang sabihin iyon ng ina niya, may kakaibang lungkot ang dumapo sa kanya. Hindi dahil pinangunahan siya ng matanda, kundi dahil ipinapaalala nitong maaaring matagal na rin palang may nakikita ang mga tao sa paligid niya na siya mismo ang huling pumayag na pangalanan. Napansin niyo ba dati? Mahinang tanong niya, ang tanong na iyon ay may hiya, halos parang pag-amin sa pagiging huli sa sariling kwento. Hindi agad sumagot ang ina niya. Tumingin muna ito sa kalsadang kita mula sa likod bahay, sa nakasabit na mga damit, sa puno ng malunggay na naputulan ng ilang sanga noong nakaraang buwan. Napapansin ng ina ang maraming bagay, sabi nito sa wakas. Pero hindi lahat pinapasok agad, lalo na kung baka mas isara mo pa ang pinto. May munting sakit roon na hindi paninisi, ngunit sapat para maunawaan niya ang tahimik na pag-iingat ng mga magulang niya sa mga panahong nag-uuwi siya ng mga sagot na maikli at ngiti na walang buong laman. Bigla niyang naalala ang ilang pagkakataong dumalaw sila ni Danilo rito, at may kung anong pagtingin noon ang ina niya sa tuwing sasagutin siya ng asawa sa paraang padaplis, ngunit may hiwa, nooy naiinis pa siya sa ganoong pagtingin. Ngayon ay para siyang binabalikan ng hiya, hindi dahil nahuli ang katotohanan, kundi dahil matagal na niya iyong ipinagtanggol laban sa mga matang marunong maghintay. Sa sumunod na mga araw, hindi na siya tinawagan araw-araw ni Danilo. Sa halip, may paminsan-minsang mensahe, magbabayad na ng kuryente sa Miyerkules, kukunin mo ba iba mo pang gamit, nasaan iyong resibo ng rice cooker. May mga ganitong praktikal na pangungusap na halos mas nakakatakot kaysa tahasang galit dahil para bang gusto nitong ilagay ang lahat sa antas ng pangkaraniwang aberya, na para bang kapag sapat ang dami ng mumunting detalye, baka malibing muli ang mas mabigat na dahilan ng pag-alis niya. May isang gabi pang nagpadala ito ng, kumain ka na ba? At sa simpleng tanong na iyon ay napaiyak siya ng kaunti. Hindi dahil gusto niyang bumalik agad, kundi dahil alam niyang bahagi pa rin ng sarili niya ang kusang hahawak sa anumang tanda ng dating lambing. Minsan, mas nakakapagod ang hindi tuluyang pagputol, dahil hindi ito nagbibigay ng malinaw na kaaway. Sa halip, iniiwan ka nitong hawak-hawak ang lahat ng maliliit na alaala ng kabutihan, na para bang mga butones ng lumang damit, na ayaw mo pang itapon.
Isang hapon, habang nagpapalit ang ama niya ng bumbilya sa sala, at ang ina niya na may namamalansya ng uniforme ni Nika para sa Lunes, sinabi nitong tila walang pakay ngunit may tinutumbok, may pupuntahan ako bukas sa simbahan. Nandoon iyong pinsan ni Tessa, iyong nagtatrabaho sa women's desk sa munisipyo. Kung gusto mo lang magtanong, hindi naman ibig sabihin may gagawin agad. Hindi agad nakaimik si Lyra. Hindi ito unang beses na sumagi sa isip niya ang ganitong posibilidad. Sa totoo, mula noong unang gabing dito siya natulog, may mga sandali nang naisip niyang paano kaya kung kausapin niya ang isang taong hindi niya kamag-anak, iyong hindi naiipit sa hiya, utang na loob, o takot sa tsismis ng barangay. Ngunit sa bawat paglitaw ng ideyang iyon, kasunod din ang kaba. Kapag lumapit ba siya sa ganoong tao, hindi na ba niya maibabalik sa ordinaryong antas ang lahat? Hindi ba para iyong tahimik na pag-amin na ang nangyayari sa kanya ay sapat ng mabigat upang ilapit sa opisina? At kung ganoon, handa ba siya? Magtanong lang, ulit niya. Oo, sabi ng ina niya. Wala namang pipilit sayo, buong gabing iyon, hindi niya agad nasagot ang mungkahi sa sarili. Nakahiga siya sa dating silid, nakikinig sa ulan sa bubong, at iniisip ang salitang women's desk na para bang may sariling timbang. Noong bata pa siya, ang mga ganoong lugar ay para sa mga kwentong ibinabalita sa hapon, para sa mga babaeng may pasa sa mukha, para sa mga eksenang lantad na lantad ang sakuna. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang sariling buhay niya ay tatama sa paligid ng ganoong salita. Ngunit habang pinakikinggan niya ang ulan, unti-unting malinaw sa kanya na marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit maraming babae ang nahuhuling humingi ng tulong. Dahil matagal silang tinuruan na kilalanin lamang ang pinsala kapag mayroon na itong madaling ituro sa balat. Kinabukasan, sumama siya sa ina niya. Hindi naman malayo ang munisipyo. Ngunit sa buong biyahe ng jeep ay halos gusto niyang bumaba at magkunwaring may nakalimutan lamang sa bahay. Nakikita niya ang sarili sa salamin ng bintana, simpleng blouse, buhok na nakatali sa bagong hair clip na ibinigay ni Danilo ilang araw bago siya umalis, at sa pagkakatuklas na suot niya pa iyon ay tila may maliit na pagkapahiya siyang naramdaman. Muntik na niya iyong alisin, ngunit hindi niya ginawa, hindi dahil sa kahulugan ng bigay, kundi dahil pagod na rin siyang magbasa ng buong moralidad sa bawat maliit na bagay na nakadikit sa nakaraan niya. Sa opisina, hindi agad mabigat ang naging pakiramdam, gaya ng inaakala niya. May electric fan na maingay, may dalawang upuang plastik na magkatabing kulay asul, may babaeng nag-aayos ng forms habang kumakain ng biskwit, at sa likod ng salamin ay ordinaryo lamang ang init ng umaga. Ang pinsan ni Tessa na tinutukoy ng ina niya ay hindi man lamang mukhang mapagtatanungan tungkol sa malalaking trahedya, mahina ang boses, may maayos na pagkakapusod ng buhok, at may paraan ng pagtitig na hindi nang huhuli. Magtatanong lang po sana ako, sabi ni Lyra, at agad niyang naramdaman ang panunuyo ng lalamunan niya. Sige po, sagot ng babae. Ano pong maitutulong? Hindi niya nasabi lahat, hindi rin niya kailangan. Bahagi-bahagi lamang na umalis siya sa bahay ng asawa, dahil hindi na siya makahinga roon, na hindi siya pinagbubuhatan ng kamay araw-araw ngunit may mga pagbabawal at pagkapit sa cellphone. May pananalitang nagpaparamdam na wala siyang sariling isip. May mga kandadong pinalitan ng hindi niya alam. May takot siyang hindi na niya maipaliwanag ng simple. Habang nagsasalita siya, ilang beses siyang napahinto para linawin sa sarili kung hindi ba siya tunog katawa-tawa, kung hindi ba kulang ang pinsalang dala niya upang maupo sa upuang iyon, ngunit hindi siya pinutol ng babae. Tumango lamang ito, nagtanong ng ilang payak na bagay, at sa bawat tanong ay hindi lumiliit ang nararamdaman niya kundi lalong umaayos sa isip. Mahalaga pong may ligtas kayong matutuluyan, sabi ng babae. Mahalaga ring alam ninyo na hindi ninyo kailangang hintayin pang lumala bago ninyo sabihing hindi na ninyo kaya. Pagkarinig niya noon, hindi siya umiyak, ngunit ramdam niya ang bahagyang panginginig sa ilalim ng mga daliri niya. Paglabas nila ng opisina, magaan ba ang pakiramdam niya? Hindi lubos, wala namang himalang dumating na agad. Ngunit may isang pagbabago, parang may ibang tao nang nakarinig ng kwento niya, nang hindi siya kailangang kontrahin, paliitin, o isalba mula sa sarili niyang pakiramdam. At minsan, sapat ng unang tulay iyon palabas ng dating pagdududa. Sa hapon ding iyon, habang pauwi sila ng ina niya, nag-message si Danilo. Kukunin ko mamaya ang iba mong gamit sa bahay ng mga magulang mo kung di ka pa rin uuwi. Napahinto si Lyra sa paglalakad. Basang-basa ang kalsada mula sa ulan kanina at may mga batang tumatalon sa maliliit na baha sa gilid. Tinitigan niya ang mensahe ng matagal. Dati, ang ganitong pahayag ay agad magpapakaba sa kanya ng buo at baka mapilitan pa siyang sumagot upang pigilin, makiusap,
paliitin ang maaaring mangyari. Ngayon, naroon pa rin ang kaba, ngunit may kasabay na pagkapirmi. Ipinakita niya ang mensahe sa ina. Papuntahin mo rito si Papa mamaya sa harap, sabi nito sa payak na tono. Hindi ka lalabas mag-isa kung darating siya. Nang gabing iyon, hindi dumating si Danilo, wala ring tawag. Ang katahimikan nito ang dumating sa halip, at sa katahimikang iyon ay lalo pang naging malinaw kay Lira na ang bawat kilos nito paglapit man o pag-atras ay bahagi pa rin ng iisang pagnanais na siya ang mag-adjust sa ritmo. Ngunit hindi na siya agad tumalbog sa bawat pahina ng ritmo niyon. Sa mga sumunod pang araw, sinamahan siya ng ama niya at ng kapatid niyang si Alan sa bahay nilang mag-asawa para kunin ang ilan pa niyang damit at papeles. Hindi siya nagtagal sa loob. Sa totoo, parang mas maliit ang bahay ng balikan niya, ngunit hindi dahil sa sukat, marahil dahil sa unang pagkakataon ay hindi na siya bumalik doon bilang taong kailangang tantiyahin ang bawat galaw para hindi masikipan ang hangin. Wala si Danilo roon. Sa mesa, nandoon pa rin ang lumang mangkok na may bitak sa gilid, ang baso nitong paborito, at ang maliit na supot ng screws sa may cabinet. Saglit siyang tumayo sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang mga bagay na walang kasalanan, ngunit punong-puno ng mga dating araw. Hindi siya nanghina ng husto. Hindi rin siya luminaw ng buo. Naramdaman lamang niyang may bahagi pa ring magluluksa, kahit sa bagay na kailangang layuan. Kinuha niya ang ilang damit, mga papeles, at ang lumang framed photo nilang dalawa na kuha sa perya noong unang taon ng kasal. Nang hawakan niya ang frame, nag-atubili siya, hindi ba dapat iwanan na iyon? Ngunit sa huli, isinama pa rin niya, hindi dahil gusto niyang balikan ang lahat, kundi dahil hindi niya gustong ipaubaya kay Danilo ang buong bersyon ng nakaraan, na para bang ito lamang ang may karapatang magtakda kung ano ang tunay at ano ang wala ng saysay. Ilang linggo ang lumipas na ganoon walang malaking desisyon na sabay-sabay, ngunit may sunod-sunod na maliliit na hakbang na sa kabuuan ay hindi na maituturing na pansamantala lamang. Naghanap siya ng maliit na pagkakakitaan sa tulong ng kapatid niya. Nagsimula siyang gumawa ng kakanin tuwing umaga kasama ang ina niya at iniiwan ni Alan sa tindahan ng kakilala. Hindi iyon sapat para tawaging bagong buhay sa maringal na paraan. Ngunit sapat upang maramdaman niyang may perang pumapasok sa kamay niya na hindi kailangang idaan sa tono ng iba. Paminsan-minsan ay tumatawag si Danilo. Minsan mahina ang boses, minsan parang pagod, minsan sinasabing miss ka na ng bahay. Minsan na may tahasang nangungutya na tila naghihintay na mapagod din siya sa hirap at kusang bumalik. May isang tawag pang sinabi nitong, kung bumalik ka, wala na tayong pag-uusapan sa nakaraan. Basta umuwi ka na. Noong unay muntik nang tumalab sa kanya ang alok na iyon, dahil may bahagi sa pagod na tao ang gustong maniwalang sapat na ang katahimikan bilang kapalit ng bagong alitan. Ngunit habang hawak niya ang cellphone noon, nakita niya sa isip ang bagong kandado at ang sariling paghinga sa likod na pinto. At naunawaan niyang ang alok na walang pag-uusap ay hindi kapayapaan kundi pagbabalik lamang sa anyong mas maingat ang pagkakabalot. Kaya sinabi niyang, hindi pwedeng ganoon. At sa kabilang linya ay narinig niya ang pagkapiko nitong mabilis na tinago sa malamig na tawa. Hindi naging madali ang lahat sa bahay ng mga magulang niya. May mga gabing naiirita siya sa kakulangan ng espasyo, sa paulit-ulit na tanong ni Nika kung bakit hindi na siya umuuwi sa bahay niyo ni Tito. Sa mga kapitbahay na kunwari walang pakialam, ngunit may mahahabang tingin kapag nakakasalubong siya sa tindahan. May mga umaga ring sumasakit ang loob niya sa simpleng katotohanang kailangan niyang magsimulang muli sa edad na akala niya ay nakatawid na siya sa maraming batayang alalahanin. Minsan, habang nagbabalot siya ng suman sa kusina, tinanong niya ang sarili kung may mas madali bang bersyon ng buhay niya kung nagtiis lamang siya ng kaunti pa. Kaunti pang pananahimik, kaunti pang pag-unawa, kaunti pang pag-adjust. Ngunit kasabay din noon ay ang tahimik na sagot ng katawan niyang ilang linggo nang natutulog ng hindi kinakabahan sa tunog ng gate. May mga bagay palang hindi na kailangang patunayan sa isip kapag naramdaman na ng laman. Isang linggo, matapos ang misa, nakita niya si Danilo sa labas ng simbahan. Hindi niya alam kung sinadya ba nitong pumunta roon sa oras na iyon, o nagkataon lamang, ngunit sa paraan ng pagtayo nito sa gilid ng bakod, halatang matagal na itong naghihintay. Naramdaman agad niya ang paglamig ng batok, ngunit hindi siya umurong. Kasama niya noon ang ina niya, at sa bahagyang paghinto nito ay ramdam niyang nakita rin nito ang asawa niya. Mauna ka na sa bakery, sabi ni Lira. Saglit na nag-atubili ang matanda ngunit tumango rin sa huli. Nang makalapit si Danilo, hindi ito galit sa mukha lamang pagod. Mas payat ng kaunti. May bahid ng hindi maayos na tulog sa ilalim ng mata. Sa ibang panahon, maaring agad iyong umani ng awa sa kanya. Ngayon,
naramdaman pa rin niya ang hapdi ng pamilyar, ngunit hindi na sapat iyong tumabon sa lahat ng iba pa. Ang tagal na, sabi nito. Oo. Pareho silang tumayo sa lilim ng punong akasya sa tabi ng simbahan, habang sa paligid nila'y may mga batang humihingi ng barya at may mga lalaking nagkukwentuhan tungkol sa sabong. Hindi na kita makausap ng maayos sa telepono, sabi ni Danilo, kaya pumunta ako. Anong gusto mong sabihin? Hindi agad ito sumagot, tumingin muna sa mga taong dumaraan, saka bumalik ang tingin sa kanya. Pagod na ako, sabi nito, sa totoo lang, tahimik siyang naghintay, hindi ko alam bakit umabot tayo rito, dagdag nito. Alam kong may mga nagawa akong ayaw mo, pero hindi ko naman intensyon na sirain ka. Naramdaman ni Lira ang mahinang pag-igting sa dibdib. Kung ilang buwan o taon nang mas maaga niya marinig ang mga salitang iyan, marahil madali siyang luluha at baka mahuhulog agad sa dating pagnanais na ayusin silang dalawa mula sa gitna. Ngayon ay naroroon pa rin ang lungkot, sapagkat sa wakas ay may bahagyang paglapit sa bagay na matagal niyang gustong marinig, ngunit hindi sapat ang bahagyang iyon upang balewalain ang lahat ng dating malinaw. Pero nasira ako, sabi niya. Hindi niya tinaasan ang boses, hindi rin niya ginawang akusasyon sa anyong gusto ng paligid, sinabi lamang niya ang totoo. Napatingin si Danilo sa malayo. Hindi ko alam paano naging ganoon. Ayon ang problema. Tumingin ito sa kanya muli. Anong gusto mong mangyari? Napakalinaw ng tanong, at marahil iyon ang pinaka-nakakapagod sagutin dahil hindi naman buo ang lahat sa loob niya. Hindi niya pahawak ang buong bukas. Hindi siya biglang naging taong walang alinlangan. Ngunit may isang bagay ng malinaw. Ayoko nang bumalik sa dati, sabi niya, humigpit ang panga ni Danilo. Ibig sabihin hindi sapat na sabihin mo lang na umuwi ako at kalimutan natin. So ano? Hihiwalay ka? Hindi agad siya sumagot. May mga salitang kapag binigkas ng buo sa liwanag ng tanghali ay parang mas totoo kaysa sa loob ng isip. Hindi ko pa alam ang lahat ng papel at proseso, sabi niya, pero alam kong hindi ako babalik sa bahay na iyon para mamuhay ng ganoon ulit. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, kitang-kita niya ang sugat sa mukha ni Danilo. Hindi iyong sugat na nagdudulot agad ng simpatiya, kundi iyong uri ng pananakit na may halo pang pagmamataas at pagkalito sa pagkawala ng dating kontrol. Ganoon na talaga tingin mo sa akin? Tanong nito. Nais sana niyang sabihing hindi lamang iyon tingin. Na may mga araw pa rin siyang naaalala ang mabuting bahagi nito, may mga gabing namimiss niya ang paraan nitong maghiwa ng mangga para sa kanya, o ayusin ang unan sa likod niya kapag sumasakit ang puso niya. Ngunit alam niyang hindi makakatulong ang pagbanggit niyon sa puntong ito, sapagkat madali na namang magiging tuntungan iyon pabalik sa pagdududa sa sarili. Ito ang totoo sa akin ngayon, sabi niya, at hindi ko na kayang magkunwari na iba. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay tumango si Danilo ng bahagya, hindi bilang pagsang-ayon, kundi tila bilang pagkilala na wala ng dating daang madaling lakaran palabas dito. Sige, sabi nito sa wakas, kung iyan ang gusto mo. Naroon pa rin ang himig ng pagsisi sa gusto mo, ngunit mas mahina na, parang napagod na ring bitbitin ng buo ang lumang paraan. Hindi ko alam kung kaya kong intindihin ka. Hindi ko ring hinihingi iyon ngayon, napangiwi ito ng bahagya, halos ngiti ngunit wala talagang gaan. Mahirap ka ring kausap kapag ganyan. Dati, ang ganitong linya ay may kakayahang buksan muli sa kanya ang lumang pagnanais na ayusin ang tono, gawing mas malambot, iwasang magmukhang mahirap. Ngayon ay napansin niya lamang ang sarili niyang paghinga at ang liwanag sa pagitan ng mga dahon sa ibabaw nila. Siguro, sabi niya. Pero ito na ako. Umalis si Danilo pagkatapos noon nang walang eksena. Walang huling pagsusumamo, walang banta na tahasan, wala ring yakap na biglang magsasabing mali ang lahat ng naisip niya. Sumakay lamang ito sa motor pagkaraan ng ilang sandali at umalis habang nakatayo si Lira sa gilid ng kalsada at pinapanood ang likod nitong unti-unting lumiit sa tanghali. Hindi siya bumagsak sa pag-iyak pagkatalikod nito. Hindi rin siya napuno ng ginhawa na parang tapos na ang lahat. Ang naramdaman niya ay mas payak at marahil mas totoo, pagod, lungkot, at isang uri ng luwag na hindi pa ganap na maluwag dahil may kasabay pa ring pangamba sa mga susunod na linggo, sa pera, sa papel, sa usapan ng mga kamag-anak. Sa mga gabing baka maalala niya ang mga mabubuting bahagi at mapatanong na naman kung bakit hindi pwedeng hatiin ng maayos ang tao sa dalawang bersyon. Pag-uwi niya sa bahay ng mga magulang niya, nadatnan niya ang ina niyang hinihiwa ang saging para gawing turon. Nakausap mo? Tanong nito. Oo. Kumusta? Umupo si Lira sa bangko at tiningnan ang mga hiwa ng saging sa chopping board,
pantay-pantay, maingat, parang bawat isa ay may tamang pwesto. Tahimik, sabi niya. Mas malinaw. Tumingin sa kanya ang ina niya at hindi na nagtanong pa. Sa hapon, tinulungan niya itong magbalot ng turon habang ang ama niya na may nasa sala at nanonood ng balita. Nang gumabi, nagsindi sila ng ilaw sa labas dahil madilim ang ulap at mukhang uulan. Pumunta si Nika saglit para manghiram ng gunting at nagkwento tungkol sa assignment niya sa eskwela. May humagikik na kapitbahay sa tapat, may motor na dumaan at kumalansing ang tambutsyo. Ang lahat ay karaniwan lamang, at marahil iyon ang pinaka-nakakabigat at pinaka-naaaliw sa lahat, ang pagtuklas na matapos ang mga araw na halos hindi humihinga ng buo ang isip niya. May mga gabing maaari pa ring umiral ng walang malaking eksena. Walang tiyempong hinuhulaan, walang kandadong iniisip. Nang matulog siya ng gabing iyon sa dating silid, hindi pa ring perpekto ang pakiramdam. Hindi magiging ganoon sa mahabang panahon, naunawaan niya iyon. May mga proseso pang daraanan, may mga usapang maaaring bumalik, may mga pagkakataong baka manghina siya at hanapin ang dating pamilyar kahit alam niyang masikip. Ngunit habang nakahiga siya sa ilalim ng manipis na kumot at pinakikinggan ang ulan na sa wakas ay bumagsak sa bubong, may isa siyang bagay na hindi na kayang agawin pabalik ng sinuman, ang mas tahimik ngunit mas matibay na pagkaalam na ang takot na matagal niyang tinawag sa ibang pangalan ay takot nga. At ang sandaling tumigil siyang makipagtalo laban sa sariling pakiramdam, ay siya ring sandaling nagsimulang bumalik sa kanya, dahan-dahan ngunit totoo, ang buhay na hindi kailangang ipagpaalam muna bago maramdaman.